Noong Lunes ng umaga, napansin ni Elia na napalitan ang amoy ng polo ni Marco. Hindi iyon pabango na agad magtuturo sa isang babae kung may dapat ba siyang ipagselos, hindi matamis, hindi rin matapang, wala ring yabang na tulad ng mga pabangong ginagamit ng mga lalaking gustong makita agad sa lobby pa lang. Mas malinis iyon, halos parang bagong plansa na tela na may kasamang malamig na samyo ng elevator at aircon, pero hindi iyon ang karaniwang amoy ni Marco kapag umuuwi mula sa bangko. Ang karaniwan ay ink ng mga papel, alikabok ng kalsada, kaunting pawis na natuyo na sa loob ng sasakyan, at ang lotion na lagi niyang ipinapahid sa kamay dahil madaling magbitak ang balat ng daliri niya. Nang ilatag ni Elia sa kama ang polo para tiklupin, dinala niya iyon malapit sa mukha niya nang hindi niya halos namamalayan, at sa sandaling iyon, may maliit na pag-urong sa loob ng dibdib niya. Hindi pa sakit, hindi pa takot, kundi parang alon na mahina lang pero sapat para mapatingin ka sa dagat at maalala mong hindi siya kailanman tunay na payapa. Ibinaba niya ang polo, inayos ang manggas, at tinawag ang sarili niyang tanga sa paraang sanay na siyang gawin sa loob ng 12 taon nilang mag-asawa. Marami ng beses sa buhay niya ang muntik na siyang maniwala sa sariling kutob, at sa kanya na lamang wala palang ibig sabihin iyon. Noong una silang ikasal, akala niya ang matagal na katahimikan ni Marco sa hapag ay pangungutya sa kanya. Kalaunan, natutuhan niyang ganoon lang talaga ang lalaki kapag pagod. Noong ikatlong taon ng kasal nila, akala niya ang hindi pagtingin ni Marco sa kanya kapag nagbibihis siya para sa kasal ng pinsan ay tanda ng pagkasawa. Nang gabing iyon, dinala siya nito sa rooftop ng hotel at ipinagtimpla ng kape dahil sumakit ang ulo niya. Sa dami ng pagkakataong napahiya siya sa loob ng sarili niyang isip, natutuhan ni Elia na ang pinakamadaling paraan para manatiling maayos ang isang bahay ay huwag bigyan ng pangalan ang mga bagay na wala pang anyo. Kaya tiniklop niya ang polo, isiniksik sa pinakailalim ng kabinet ang bahagyang pag-aalinlangan, at nagpatuloy sa umagang katulad ng iba, nagpakulo ng tubig, nagsaing, nilagyan ng itlog at kamatis ang mesa, at hinintay ang tunog ng pinto ng banyo. Lumabas si Marco na basa pa ang buhok at may hawak na cellphone. Dati-rati ay iniiwan lang nito iyon kung saan-saan sa ibabaw ng ref, sa sofa, sa dining table na para bang wala siyang tinatago ni walang ikinakatakot. Nitong mga nakaraang linggo, lagi na niya itong hawak na parang napakagaan, pero mahalaga. Hindi iyon palaging nasa palad, pero laging nasa abot. Ipinatong niya ito malapit sa platito ng suka at umupo sa tapat ni Elia. May meeting ako sa Makati branch mamaya, sabi niya, hindi tumitingin ng diretsyo kundi sa itlog na binabalatan niya. Baka gabihin. May dinner ba kayo? Tanong ni Elia, kaswal ang boses na ilang taon na niyang pinapraktis hanggang maging pangalawang balat. Ewan. Depende sa takbo. Tumango siya. Wala namang kakaiba roon. Sa totoo lang, napakaliit ng lahat, bagong amoy, ibang paghawak sa telepono, isang gabing posibleng mahaba. Ang mga babae raw na naghahanap ng problema ay kayang gumawa ng bangin mula sa bitak ng semento. Hindi gustong maging ganoon ni Elia. Ni hindi nga niya gustong isipin na kaya niyang maging ganoon. Ngunit habang inaabot niya ang tasa ng kape kay Marco, napansin niyang hindi nito binabanggit ang meeting na parang pangkaraniwang detalye lang ng araw. Parang maingat ito sa sarili nitong tinig, na para bang ayaw nitong magsinungaling pero ayaw rin nitong magpaliwanag. Sa iba, baka hindi iyon mapansin. Kay Elia, na nagsanay mabuhay sa pagitan ng mga hindi sinasabi ng asawa, malinaw iyon kahit hindi niya maipaliwanag kung paano. Hindi siya nagsalita, sa halip ay tinanong niya kung gusto pa nito ng kanin, at sinabi ni Marco na huwag na. Pagkaalis nito, mas matagal kaysa dati siyang tumayo sa tapat ng lababo. May mga asawang babae na sumasabak agad kapag may napansing kakaiba. Tinatanong ang mga password, binubuksan ang bag, sinusundan ang ruta, sinusubukan ang sarili kung gaano katapang kapag napuno. Hindi ganoon si Elia, hindi dahil mas marangal siya, kundi dahil sa bahay na kinalakhan niya. Ang mga babae ay natutong tawirin ang selos na parang lubak sa kalsada, iwasan, kung kaya, lampasan kung maari, at huwag tutukan dahil baka lalo kang madapa. Ang nanay niya ay 52 taong gulang nang minsang sabihin sa kanya, habang nagbabalat ng singkamas sa kusina, na hindi raw lahat ng katahimikan sa pagsasama ay biyaya, ang iba raw ay presyo. Hindi iyon payo, hindi rin babala. Para lang iyong paglalahad ng weather report mula sa buhay na matagal nang tinanggap. Si Elia, na ikinasal kay Marco sa edad na 25 dahil iyon ang gusto ng parehong pamilya, maayos ang lalaki. May trabaho, galing sa disenteng angkan, hindi hambog, hindi sugarol,
Hindi pala inom ay hindi naman tunay na tumutol noon. Hindi rin siya tunay na sumang-ayon. May bahagi sa kanya na naniwalang ang pagmamahal ay maaaring dumating pagkatapos, gaya ng sinasabi ng mga tiyahin niya. Minsan dumarating daw iyon sa anyo ng pag-aalala sa blood pressure, minsan sa pagsasalo ng tubig kapag mainit, minsan sa pag-aabot ng payong sa gate. Kung hindi man dumating na gaya sa pelikula, darating daw sa anyong matiisin at tahimik na paglingon sa iisang direksyon. Sa ilang taon ng kasal nila, inisip ni Elia na baka tama sila. Hindi maalab si Marco, pero maaasahan. Hindi ito malambing, pero hindi rin malupit. Hindi ito marunong magbigay ng tamang salita sa mga gabing gusto niyang umiyak, pero marunong itong bumili ng gamot bago pa siya humingi. Kapag may kailangang ipaayos sa bahay, maaayos. Kapag may kailangang bayaran, mababayaran. Kapag may okasyon sa pamilya niya, sasama si Marco nang hindi nagrereklamo. Sa mundo ng maraming babaeng kilala niyang pinapaliit ng sariling asawa, sa araw-araw, parang kahangalan na tawaging kakulangan ang ganoong klaseng lalaki. Kaya natutunan niyang mahalin hindi ang lalaki mismo, kundi ang porma ng buhay na binuo nila sa paligid nito, ang sabayang pag-alis tuwing linggo para sa misa. Ang tahimik na panonood ng balita, habang may hinihiwang mansanas sa gitna ng mesa, ang pag-alam kung gaano karaming asukal ang ilalagay sa kape nang hindi na tinatanong. Kung minsan, iniisip niyang iyon na marahil ang pag-ibig sa edad at mundong kinalalagyan nila hindi kidlat kundi fluorescent light na palaging nakabukas. Ngunit may mga araw ding nararamdaman niyang may bahagi sa sarili niyang hindi kailanman pinili, bahagi na sumunod lang dahil iyon ang mas maginhawa para sa lahat. Ang bahaging iyon ay madalang magsalita pero hindi kailanman tuluyang nawala. Kinahapunan, dumaan si Ilya sa grocery sa tapat ng simbahan. Biyernes pa ang sweldo ng kasambahay nilang si Nena, kaya siya na muna ang bumili ng mga kulang. Pinili niya ang mas murang brand ng dishwashing liquid, kinuha ang paboritong cream crackers ni Marco, at nagtagal sa aisle ng mga sabon dahil hindi niya maalala kung ilan na lang ang natitira sa banyo sa taas. Habang naghihintay sa counter, may tumawag sa pangalan niya. Hindi malakas, hindi rin malapit, pero sapat para mapalingon siya sa boses na hindi niya narinig sa loob ng maraming taon, at gayunman ay nakilala agad ng katawan niya bago pa man umamin ang isip. Elia. Nang makita niya si Gabriel, ang unang sumagi sa isip niya ay hindi na tumanda ang mga mata nito. Ang mukha, oo, mas may anggulo na, may pagkapayat, may guhit sa paligid ng bibig na marahil galing sa mga hindi natuloy na pagtawa. Pero ang paraan ng pagtingin nito, diretso pero hindi mapilit, ay tulad pa rin noong 22 siya, at naniniwala pang kayang idaan sa tiyaga at pagiging mabuti ang lahat ng uri ng pagnanais. Hindi siya handang makita ito roon, sa gitna ng mga delata at tissue rolls at liwanag na masyadong maputi para sa mga alaala. Gab, sabi niya, at pakiramdam niya, ay may nagbukas na lumang bintana sa loob niya na akala niya'y sinemento na. Napangiti ito, maingat, tila sinusukat kung gaano kalaki ang bahagi ng nakaraan, ang maari nilang dalhin sa simpleng pagkakataong iyon. Grabe, ikaw nga, akala ko nagkamali lang ako. Tumawa si Elia ng kaunti, hindi dahil nakakatawa kundi dahil wala siyang alam na tamang gawin sa mga kamay at mukha niya. Matagal na. Oo, sobra. Nag-usap sila sa gilid ng counter habang dumadaan ang mga taong hindi alam na may isang buong panahon ng dalawang buhay na tahimik na nagkikiskisan sa makitid na puwang na iyon. Nalaman niyang kakauwi lang ni Gabriel mula Cebu, ilang buwan na ang nakalipas. May tita raw itong may sakit, kaya nagpasya itong manatili muna sa Maynila at tumulong sa negosyo ng kapatid. Hindi niya tinanong kung may asawa na ito. Hindi rin ito tinanong agad kung may anak sila ni Marco. Ang mga tanong na talagang mahalaga ay kadalasan iyong pinakaunang iniiwasan ng mga taong may pinagsaluhang hindi natuloy. Noong kolehiyo, si Gabriel ang tanging lalaking nakakita kay Elia na parang hindi lang siya inaasahang maging maayos. Nakikita siya nito habang galit, habang mayabang, habang pagod, habang gusto niyang tumakas sa lahat ng planong ginawa para sa kanya ng ibang tao. Hindi sila naging opisyal. Hindi nagkaroon ng eksena, hindi nagkaroon ng malaking pangako sa ulan, walang sulat na hinabol sa terminal. May mga pamilyang sadyang magaling pumatay ng mga relasyon na hindi pa man nakakapagsimula. Ang ama ni Elia ay may utang na loob sa pamilya ni Marco, at nang dumating ang panahong kailangang maging praktikal, natutuhan ni Elia kung gaano kaliit ang magagawa ng damdamin kapag dinikitan ng salitang maayos, ligtas, at para sa kinabukasan. Hindi naman siya pinilit sa paraang madaling isumbat. Mas mahirap pa nga roon ang ginawa sa kanya. Kinausap siya ng malumanay, pinaalalahanan sa mga sakripisyo ng mga magulang,
ipinakita ang kabutihan ni Marco na wala namang maipipintas, at hinintay siyang pumili ng desisyong tinatawag na tamang desisyon hanggang sa hindi na niya matiyak kung alin sa mga gusto niya ang tunay na sa kanya. Ang huli nilang pagkikita ni Gabriel noon ay sa tapat ng lumang coffee shop malapit sa unibersidad. Hindi siya pinigilan nito. Hindi rin siya sinisi, hindi kita kukumbinsihin, ang sabi nito noon, at iyon marahil ang dahilan kung bakit lalong mahirap umalis, dahil ang madaling iwan ay iyong marunong manggapit. Ang mahirap iwan ay iyong marunong rumispeto hanggang sa huli. Ngayon, sa grocery na malamig at masikip, wala ni isa sa mga iyon ang pwedeng pag-usapan. Kumusta ka? Tanong ni Gabriel. Simpleng tanong, normal sa dalawang taong matagal nang hindi nagkita. Pero sa ilalim noon ay naroon ang lahat ng hindi niya matanong, masaya ka ba? Pinili ka ba ng buhay na pinili mo? Naging tama ba silang lahat? Ayos lang, sagot ni Elia, at naramdaman niya agad ang kasinungalingan hindi sa nilalaman kundi sa kintab. Ikaw, ito, surviving. Ngumiti ito na parang humihingi ng paumanhin sa pagiging kulang ng salita. Nang dumating ang cashier sa mga binili niya, si Gabriel na ang umabot sa basket. Ako narito. Huwag, kaya ko. Alam ko, hindi naman dahil hindi mo kaya. Sa simpleng pangungusap na iyon, may isang lumang lambing na wala namang bastos, wala ring lampas, ngunit sapat para maalala ni Elia ang bersyon ng sarili niyang hindi kailanman natutong mabuhay ng buo. Hindi siya nakapagpasalamat ng maayos. Paglabas nila ng grocery, sabay silang huminto sa tapat ng pinto dahil umambon. May kotse ka? Tanong nito. Wala, tricycle lang, tumango si Gabriel. Hatid na kita. Dapat sana ay tumanggi si Elia. Alam niya iyon. Alam din niyang wala naman talagang masama sa pagsakay kung uulan, kung kakilala, kung matagal ng kaibigan. Napakadaling gawing inosente ng mga bagay kapag hindi mo pa sila inaaming mapanganib. Sumakay siya. Habang nasa sasakyan sila, pinag-usapan nila ang pinakaligtas na mga paksa, trabaho, traffic, kung nagsara na ba ang lumang bakery sa kanto. Kung buhay pa ba ang professor nilang laging nakatulog habang nagtuturo. Ngunit ang katahimikang pumapagitna sa bawat biro ay ibang usapan. Hindi iyon alanganing katahimikan ng dalawang estranghero, kundi katahimikan ng dalawang taong parehong may alaala kung paano ang isa't isa kapag wala ng ibang nakikinig. Pagdating sa tapat ng gate, saglit na natigilan si Elia bago bumaba. Kita niya ang ilaw sa kusina. Wala pa si Marco. Masyadong maaga para kabahan, normal pa. Salamat, sabi niya, wala yon. Nagkatinginan sila ng sandali. Tila may gustong sabihin si Gabriel, pero pinili nitong ngumiti na lang. Ingat ka, El. Hindi na siya tinatawag na El ng kahit sino sa loob ng 10 taon. Pagpasok niya sa bahay, inilapag niya ang grocery sa mesa, at tumayo roon na parang may hinuhubad na hindi makita. Wala namang nangyari, hindi siya humawak sa kamay ng dating minahal. Hindi siya nagsinungaling ng malinaw, hindi siya naghanap. At gayunman, may kakaibang kaluskos sa konsensiya niya, parang unang tikwas ng kurtina kapag nagsisimula pa lang ang hangin. Nang gabing iyon, 10:00 na nang umuwi si Marco. Pagod ang mukha nito, pero hindi wasak, hindi rin amoy alak. Dinalhan niya ito ng pagkain at pinainit ang sinigang. Kumain ka na? Tanong nito habang naghuhugas ng kamay. Oo. Kumusta araw mo? Iyon ang uri ng tanong na madalas ay formalidad lang, pero hindi naman ganap na walang laman. Sapat para mapanatili ang daloy ng isang kasal. Nag-grocery ako, wala naman. Umupo si Marco at tahimik na kumain. Sa pagitan ng paghigop nito sa sabaw, may tumunog na notification sa cellphone, hindi niya agad pinansin. Pagkatapos ng ilang segundo, dinampot niya iyon, tumingin, at ibinalik na nakataob. Napakaliit na kilos, halos wala, ngunit hindi iyon ang dati. Noon, kung may mag-message habang kumakain, sasabihin pa ni Marco kung sino. Si Carlo, makulit. O kaya, from office. Ngayon ay wala. At ang mas nakabahala kay Elia, hindi ang pagtatago mismo kundi ang biglang pagiging may kamalayan nito sa kung ano ang posibleng makita ng ibang tao. Sino? Tanong niya, kaswal pa rin. Sa branch lang. May problema? Wala. Sumubo uli si Marco. Maikling sagot, hindi galit, hindi irita, ngunit nagsara ang mukha nito sa paraang alam ni Elia na huwag nang sundan pa. Hindi siya nagselos noong gabing iyon. Mas malapit siguro sa kahiyaan ang naramdaman niya hindi para sa sarili, kundi para sa kung gaano sila kadaling maging dalawang taong maingat sa isa't isa sa iisang mesa. Ang masama sa mahahabang pagsasama ay hindi ang pagod, kundi ang husay ninyong pareho sa pag-iwas sa eksaktong lugar kung saan nagsisimula ang totoo. Kinabukasan, gumising siyang mas maaga kaysa dati. Hindi pa ring maliwanag ng husto,
at ang bahay ay may malamig na katahimikang kadalasan ay gusto niya. Bumaba siya para magtimpla ng kape at naabutan niya ang cellphone ni Marco sa dining table. Nasa banyo ang lalaki, naririnig niya ang lagaslas ng shower sa itaas. Hindi naman ito karaniwang iniiwan doon. Baka nagmamadali lang. Tumayo si Elia sa harap ng mesa, may isang kutsarita ng kape sa kamay, at naranasan niya ang isang pakiramdam na matagal na niyang hinuhusgahan sa ibang babae. Ang pananabik na hindi lang malaman ang katotohanan kundi mahuli ito bago pa siya mapahiya nito. Hindi niya hinawakan agad ang telepono. Sa halip, ibinuhos niya ang mainit na tubig sa tasa at hinintay ang pag-akyat ng amoy ng kape na para bang kaya nitong patagin ang nakatirik na pag-iisip. May dalawang boses sa loob niya. Ang una, iyong mabait at matagal ng sinanay, ay nagsasabing walang dignidad sa pangingialam, na kung may tanong siya ay dapat niyang itanong ng diretsyo, na hindi siya ganoong asawa. Ang ikalawa, mas payat pero mas matalim, ay nagtatanong kung ano ba talaga ang dignidad sa isang buhay na baka unti-unti ka nang nilalampasan nang hindi mo alam. Sa huli, ang nanalo ay hindi galit kundi pagod. Inilapag niya ang tasa, dinampot ang cellphone, at pinindot ang gilid nang magliwanag ang screen. Para siyang sinampal hindi sa nakita kundi sa hindi niya nabuksan. May passcode na. 6 na numero. Hindi iyon ang dati. Hindi kailanman nagpalit ng passcode si Marco nang hindi sinasabi sa kanya, kahit hindi naman niya hinihingi. Sa mismong sandaling iyon, pumasok ang salitang ayaw na ayaw niyang isipin. Bakit? Hindi pa babae iyon, hindi pa pagtataksil, hindi pa ebidensiya. Isa pa lamang iyong pinto na dating bukas at ngayoy tahimik na isinara. Ibinaba niya ang telepono nang marinig ang mga hakbang sa hagdan. Pagdating ni Marco sa kusina, abot sa kanya ni Elia ang kape na parang wala lang. Salamat, sabi nito. Hindi niya alam kung may napansin ba ito sa mukha niya. Kung meron man, hindi nito pinangalanan. Buong umaga siyang parang may maliit na bato sa loob ng sapatos, hindi sapat para mapilayan. Pero sapat para wala kang ibang maisip habang naglalakad. Tinawagan siya ng kapatid niyang si Mina tanghali na para magtanong kung makakasama ba siya sa birthday ng pamangkin sa Sabado. Sumagot si Elia ng tama, tumawa sa tamang lugar, nagtanong tungkol sa ubo ng bata, ngunit may bahagi sa isip niyang nakatingin pa rin sa makinis na screen ng cellphone na may bagong kandado. Nang ibaba niya ang tawag, may mensahe sa Viber mula sa unknown number. It was good seeing you yesterday. Saglit niyang tinitigan iyon na para bang maaaring mag-iba ang kahulugan kung hahabaan pa niya ang titig. Sumunod ang pangalan, Gabriel, hindi pala unknown, hindi lang nasabi. Sa simpleng mensahe na iyon, may malinis na saya at sabay na pagkabalisa. Ang saya ay dahil may taong nakakita sa kanya kahapon, at tila totoo ang pagkakita. Ang pagkabalisa ay dahil hindi niya alam kung bakit niya kailangang mag-ingat sa isang bagay na wala namang mali. Hindi siya agad sumagot. Nilagay niya ang telepono sa mesa, nagwalis sa sala, dinampot ang labada, pinagalitan ng marahan ang sarili sa tuwing lumilihis ang isip pabalik sa mensahe. Pagkaraan ng halos 1 oras, sumagot siya ng, "You too, salamat sa hatid," ni tuldok wala. Pinili niyang maging kasing tipid ng isang saradong bintana. Nag-reply si Gabriel makalipas ang ilang minuto, "Anytime, ingat, iyon lang, wala na." At lalong nakakagulo kapag walang ginagawang mali ang isang tao. Sa mga sumunod na araw, hindi naman biglang nagbago ang lahat. Iyon marahil ang pinakamahirap, hindi dumating si Marco na may lipstick sa kwelyo. Hindi siya biglang naging malamig o marahas. Hindi rin siya naging sobra namang bait dahil guilty. Nanatili siyang halos pareho, tahimik, maaasahan, hindi mapagkwento, pero may mga maliliit na paglihis na mahirap ipaliwanag sa iba at imposibleng hindi maramdaman ng babaeng kapiling niya sa araw-araw. Mas madalas siyang mag-OT. Mas maikli ang mga sagot niya kapag tinatanong ng kumusta, na para bang may bahagi ng araw niya na hindi na pwedeng hawakan ni Elia. Minsan ay nakangiti siya sa phone at pagtingin ni Elia ay agad nawawala ang kislap, hindi dahil nahuli kundi dahil kusa na nitong natutuhang umurong. Isang gabi, nasa sofa sila habang nanonood ng series na si Elia lang naman ang talagang sumusubaybay. Nakatulog si Marco saglit, hawak ang telepono sa dibdib. Dahan-dahang kinuha iyon ni Elia para ilagay sa gilid at mapahiga ng maayos ang asawa niya. Nagliwanag ang screen sa hawak niya, dahil hindi pa pala tuluyang nakalok, hindi niya intensyong tumingin. O marahil, sa punto ring iyon, wala nang silbi ang pag-arte sa sarili. Sa ibabaw ng wallpaper ay isang preview ng mensahe. Nasa parking nako, walang pangalan, initials lang. Isa lang ang nakita niya dahil agad na nagsara ang screen.
Ngunit sapat na iyon para ang dugo niya ay umakyat sa tenga sa paraang hindi dramatiko, kundi napakalamig. Nasa parking na ako. Hindi iyon mensahe ng branch report, hindi rin delivery. May mga mensaheng kahit kulang sa detalye ay buo ang kahulugan dahil dala nila ang sarili nilang espasyo, paghihintay, pagsundo, isang pagkikitang alam ng dalawang tao pero hindi ng iba. Hindi niya ginising si Marco, hindi rin niya itinapon ang telepono. Umupo lang siya sa kabilang dulo ng sofa at pinagmasdan ang lalaking kasama niya sa loob ng halos kalahati ng buhay niya. Sa tulog, mas bata ang mukha nito, halos bumabalik sa lalaking una niyang nakita sa sala ng bahay ng mga magulang niya, maayos umupo, maingat magsalita, halatang pinalaki para maging mabuting anak. Maraming babae ang nagkakamaling akalaing ang pagtataksil ay laging ginagawa ng mga lalaking mayabang, madulas, sanay sa palusot, ngunit si Marco, kung totoo man ang iniisip niya, ay mas mapanganib dahil mukha itong mabuti kahit sa katahimikan, at ang mga lalaking ganoon ang madalas paniwalaan ng mundo kapag dumating ang oras ng paliwanag. Hindi natulog ng maayos si Elia ng gabing iyon, hindi dahil sa eksenang binubuo ng isip niya, kundi dahil sa kakaibang pagguho ng imaheng matagal niyang pinagtiyagaan. Kinabukasan, walang sinabi si Marco tungkol sa anumang parking, sa anumang sa anumang gabing tila may ibang pinuntahan ang tingin nito bago umuwi. Kumain ito ng pandesal, nagtanong kung naipadala na ba ni Elia ang bayad sa tubig, at umalis na tila walang puwang sa araw nila para sa mga bagay na maaaring sumira sa pagkakaayos ng mga plato sa mesa. Doon unang sumagi sa isip ni Elia na baka hindi lang pagtataksil ang kinakaharap niya, kundi ang mastusong bagay, ang posibilidad na matagal na siyang hindi kinakausap ng totoo ng sarili niyang asawa, at ang tanging natitira sa kanila ay mahusay na koreografiya ng mag-asawang marunong pa ring magmukhang buo. Tanghaling iyon, siya mismo ang nag-message kay Gabriel. Hindi niya pinag-isipan ng sapat at marahil ay iyon ang dahilan kung bakit totoo. Libre ka ba magkape minsan? Nang masend niya, saka lamang siya nakaramdam ng hiya hindi dahil sa anyo ng imbitasyon, na wala namang masama, kundi dahil alam niyang hindi kape ang tunay niyang hinahanap. Ang hinahanap niya ay isang lugar na walang obligasyong maging maayos. Sumagot si Gabriel, makalipas ang 10 minuto, pwede ako bukas hapon, kung gusto mo. Hindi niya dapat gusto. Pero sinabi niyang oo. Nagkita sila sa maliit na cafe sa may San Juan, malayo ng kaunti sa mga pamilyar na lugar para mabigyan ang sarili ng ilusyon na walang makakakita. Maaga siyang dumating at naupo sa pinakadulong mesa. Nung dumating si Gabriel, wala itong dalang bulaklak. Wala ring anumang kilos na magpaparamdam sa kanya na siya ay inaangkin ng isang nakaraan. Naupo lang ito sa tapat niya at ngumiti ng may pag-iingat. Mukha kang pagod, sabi nito pagkatapos ng ilang minutong usapang mababaw. Napatawa si Elia, pero hindi masaya. Ganun ba kahalata? Sa akin, oo. May mga taong dahil matagal ka nang hindi nakita, ay wala nang karapatang makabasa sa iyo. At may mga taong kahit isang dekada ang pagitan. Isang tingin lang ay para bang ipinagpatuloy lang nila kahapon ang pagkakakilala. Ikinuwento ni Elia ang pinakaligtas na bersyon ng kasal niya. Okay naman si Marco, busy lang, tahimik, minsan pakiramdam niya magkasama sila, pero hindi magkatabi. Hindi niya sinabi agad ang tungkol sa passcode, sa mensahe, sa amoy. Nakakahiya kasi kapag ang mga hinala ay wala pang laman, para kang nagbubukas ng dibdib para ipakita ang sugat na hindi pa naman sigurado kung sugat nga. Si Gabriel ay nakinig ng hindi nagmamadaling magsalita, wala itong payong agad, wala ring mapanuksong galit kay Marco, na marahil ay mas madali sanang tanggapin, dahil iyon ang inaasahan sa mga lalaking may lumang damdamin. Masaya ka ba? Tanong nito sa huli. Napakasimpleng tanong, ngunit naramdaman ni Elia ang kakaibang inis. Hindi ba pwedeng okay lang? Pwede, pero hindi ko tinanong kung okay lang. Tumingin siya sa bintana. May babaeng tumatawid sa labas na may hawak na uniform ng bata, at bigla niyang naisip kung gaano kadalas gamitin ng mga tao ang salitang masaya na parang iyon lang ang sukatan. Maraming buhay ang hindi masaya pero disenteng mabuhay. Maraming kasal ang hindi masaya pero hindi naman masama. At may bahagi sa kanya na gustong ipagtanggol ang pinili niyang buhay laban sa lahat, lalo na laban sa isang taong minsan nang kumatawan sa hindi niya pinili. Hindi ko alam, sagot niya. Totoo iyon. At iyon marahil ang pinakamasakit, dahil kung talagang malungkot siya, may pangalan ang problema, kung talagang masaya siya, may dahilan para ipaglaban. Pero ang hindi alam ay parang mahabang hallway na walang dulo, at doon siya matagal nang nakatayo. Hindi na niya napigilang sabihin ang tungkol sa phone. Ang tungkol sa pakiramdam na may pinto nang isinara si Marco sa pagitan nila,
at siya na lamang ang hindi naabisuhan. Hindi nagulat si Gabriel at hindi rin siya sinulsulan. Baka may iba, sabi nito, diretso ngunit banayad. Baka wala, pero kahit wala, may nagbago. Iyon ang pangungusap na tumama. Dahil oo nga, kahit wala pang kumpirmasyon, may nagbago na. At ang pagbabago ay hindi lang nasa posibilidad ng ibang babae, nasa paraan ng pag-urong ni Marco, sa paraan ng pagliit ng espasyo ni Elia sa sariling pagsasama nila. Sa paraan ng pagkatukso niya ngayon ay umupo sa tapat ng isang lalaking matagal nang hindi niya dapat iniisip. Sabi ni Gabriel pagkatapos humigop ng kape, hindi naman laging may third party agad. Minsan may pagod lang na hindi na napag-usapan, tapos may taong dumating na mas madaling kausapin. Delikado pa rin yun, pero iba ang ugat. Pinagtatanggol mo pa siya. Hindi, ayokong tulungan kang magalit sa maling bersyon ng nangyayari. Dati, si Elia ang mas mabilis sa ganitong usapan. Siya ang may malinaw na sagot, si Gabriel ang may pasensya. Ngayon, parang nagpalitan sila ng papel. At ang nakakainis, may ginhawang kasama ang hindi agad paghusga nito. Dahil sa harap ng mahinang boses ng isang taong hindi siya itinutulak, mas lalo niyang naririnig ang sarili. Natapos ang kape nang walang anumang lantarang lumampas sa hangganan. Ngunit sa paglabas nila, habang abala siya sa pagbubukas ng payong dahil muling umambon, hinawakan ni Gabriel ang siko niya upang ilayo siya sa dumaraang motor. Sandali lang iyon, normal, likas, ngunit ang init ng daliri nito sa manipis na tela ng blouse niya ay para bang may napindot na bahagi ng katawan na matagal nang naka-off. Bigla siyang natahimik. Binitiwan din agad siya ni Gabriel na para bang pareho nilang alam na hindi ang hawak ang problema, kundi ang alaala ng kakayahang maramdaman ito. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nasa bahay na si Marco, kahit maaga pa. Nasa kusina ito, nagbubukas ng mineral water. Maaga ka? Tanong ni Elia. Cancelled yung hapon. Tumango siya at inilapag ang bag. Saan ka galing? Walang tono ang tanong. Wala ring akusasyon. Mas delikado pa nga dahil napakakalma. Nagkape ako. Kanino? Manno. Dito dapat sana nagsinungaling si Elia para mapangalagaan ang kung anong natitira sa moral na mataas niyang lupa. Ngunit marahil ay napagod na rin siyang laging maging maingat na tao sa loob ng bahay na unti-unti siyang hindi kinikilala. Kay Gabriel, hindi siya sigurado kung alin ang mas malakas. Ang paghampas ng katahimikan o ang tibok ng sarili niyang dugo, itinaas ni Marco ang tingin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may malinaw na emosyon sa mukha nito na hindi lang pagod o pagkairita. Hindi selos mismo. Mas malapit sa pagkabigla na ayaw magpakita ng karapatan. Nagkita kayo, nagkataon kahapon, nagkape kami ngayon. Bakit? Napakabilis ng sagot ni Elia, marahil dahil matagal na rin niyang hinihintay na may isang tao sa bahay na ito ang magtanong ng totoong bakit. Dahil may gusto akong kausapin, nakita niyang humigpit ang panga ni Marco, at hindi mo ako nakausap. Nakakausap ba kita? Hindi niya sinigawan, hindi rin siya umiyak. Ngunit sa payak na tanong na iyon, parang may manipis na dingding na matagal nang nakatayo sa pagitan nila ang biglang nagkaroon ng bitak na hindi na maitatanggi. Ilang segundo silang magkatitig, parehong tila nagulat sa tunog ng sariling kasal, kapag tinanggalan ng pag-iingat. Si Marco ang unang umiwas. Umupo ito sa dulo ng mesa at ipinatong ang bote ng tubig na hindi naman nabuksan. Anong sinabi mo sa kanya? Napakiramdam ko may nagbago sa tin. Hindi na niya idinagdag ang Hindi pa. May kakaibang pagnanasang alamin muna kung hanggang saan ang kusang aaminin ni Marco kapag hindi siya pinipilit. Matagal bago ito nagsalita. May mga bagay lang sa trabaho. Hindi lang sa trabaho, hindi mo alam yon. Kaya nga nagtatanong ako, pero parang ayaw mong malaman ko. Napahawak si Marco sa noo niya, isang kilos na ginagawa nito tuwing naiipit sa bangko, sa mga numerong ayaw magtugma. Ngunit ngayon, hindi numero ang problema, pagod lang ako. Elia, hindi mo kailangang palitan ang passcode mo, dahil pagod ka. Umangat ang mukha nito. Doon niya nakita ang pinakapamilyar at pinakanakakapanibagong bagay sa asawa niya, ang halo ng hiya at depensa. Ang hiya ay nagsasabing tama ang pakiramdam niyang may mali. Ang depensa ay nagsasabing wala pa siyang karapatang pangalanan iyon. Tiningnan mo phone ko, tanong nito, hindi galit, pero may linaw. Tinangka ko. At? May lock? Hindi siya umiwas. Sa likod ng kahihiyang umamin na sumubok siyang manghimasok ay may munting ginhawa sa wakas. Wala silang mapagkukunwaring hindi nangyari. Bakit mo pinalitan? Tahimik si Marco. May tricycle na dumaan sa labas, may tumatahol na aso sa kabilang kalye,
at ang hapon sa kusina ay unti-unting umiitim nang hindi pa nila binubuksan ang ilaw. May kausap ako, sabi nito sa wakas, walang paligoy, at dahil doon, mas masakit. Sino? Isang tao sa branch. Babae? Hindi agad sumagot si Marco, at sapat na ang pagitan bago nito sabihing, oo. Hindi gumuho ang mundo ni Elia, wala ring tumigas na background music sa loob ng bahay nila. Ang naramdaman niya ay mas tahimik at mas mapangwasak. Ang kakaibang pagkapahiya para sa lahat ng maliliit na pag-aangkop na ginawa niya sa mahabang panahon upang tawaging maayos ang isang bagay na maaaring hindi pala sapat. May nangyari na ba? Tanong niya. Wala. Pero gusto mong meron. Sa unang pagkakataon, hindi nakasagot si Marco ng mabilis. At sa katahimikang iyon, nakita ni Elia ang isang anyo ng pagtataksil na hindi pa man buong naisagawa ay mayroon ng sariling bigat, hindi pa sila umabot sa salitang hiwalayan. Hindi pa rin sila sumigaw. Ngunit ang hangin sa kusina ay parang may bagong kapal, at sa loob ni Elia ay may dalawang sugat na sabay umalsa. Ang una, ang sakit na may ibang babaeng napaglaanan ng bahaging hindi niya naabot. Ang ikalawa, ang mas nakakagulat na pagkilala sa sarili niyang may bahagi ring bahagyang nabuhay nang makita niyang si Gabriel pa rin ay marunong tumingin sa kanya. Umupo siya sa tapat ni Marco, dahil ayaw niyang gawin ang eksenang tatayo lang siya roon, na parang biktima sa sarili niyang bahay. Mahal mo ba siya? Tanong niya, at sa mismong paglabas ng tanong, parang nabawasan ang hangin sa pagitan nila. Umiling si Marco, dahan-dahan, hindi ko alam, halos matawa si Elia sa pait, ang parehong sagot, ang parehong kawalan ng pangalan. Sa 12 taon nilang magkasama, tila doon lang sila tunay na nagtagpo sa gitna ng hindi alam na hindi na kayang pagtakpan ng kabutihan, tiyaga, o katahimikan. Tumingin siya sa kamay ng asawa niya sa mesa, sa ugat na pamilyar sa kanya, sa kuko nitong laging maiksi, sa balat na minsan niyang inakalang sapat ng hawakan habang buhay, kahit hindi mainit. Gusto niyang magalit ng malinis, ngunit hindi malinis ang nararamdaman niya, dahil sa ilalim ng sakit ay may munting, nakakakilabot na boses na nagtatanong kung ito ba ang unang pagkakataon na pareho silang tumingin sa labas ng kasal hindi dahil sa kalibugan o kababawan, kundi dahil may bahagi sa kanilang parehong nagutom ng matagal at hindi marunong umamin. Anong gusto mo? Tanong niya. Tumingin si Marco sa kanya, at sa unang beses sa loob ng napakatagal na panahon ay hindi ito mukhang asawang marunong sa tamang sagot. Mukha lang itong lalaki na naligaw sa buhay na dati niyang naitawid sa sipag at pagiging mabuti. Hindi ko pa alam, sabi nito, pinutol ko na. Pinutol mo na dahil nalaman ko. Hindi sumagot si Marco. Sa labas, lumakas ang ulan. May tubig na tumutulo sa bubong ng garahe sa pamilyar na ritmo na dati nakakaantok pakinggan. Ngunit ngayon ay parang oras na bumabagsak ng paisa-isa sa pagitan nilang dalawa. Itinapat ni Elia ang mga palad sa kandungan niya upang itigil ang bahagyang panginginig. Gusto niyang sabihin ang tungkol kay Gabriel, ang tungkol sa kape, sa pakiramdam na may lumingon muli sa direksyon niya. Gusto niyang maging patas, o marahil ay gusto lang niyang huwag manatiling nag-iisang may bahid. Ngunit alam niyang kapag sinabi niya iyon ngayon, hindi iyon magiging katotohanan para sa pag-unawa. Magiging sandata lang. At hindi pa siya handang gawing simpleng tabla ng kasalanan ang isang bagay na sa totoo'y mas magulo kaysa roon. Kaya tumayo siya, dahan-dahan, at nagsindi ng ilaw sa kusina. Ang puting liwanag ay bumagsak sa mesa, sa bote ng tubig, sa mukha ni Marco, sa sarili niyang mga kamay, walang nagmukhang mas mabuti sa liwanag. Mag-init ka ng ulam kung kakain ka pa, sabi niya, at alam niyang hindi iyon ang tamang sasabihin, ngunit iyon lang ang kaya niyang ibigay nang hindi nababasag sa harap nito. Umakyat siya sa kwarto, isinara ang pinto ng hindi marahas, at umupo sa gilid ng kama. Mula roon ay naririnig pa rin niya ang ulan at ang mahihinang galaw ni Marco sa ibaba, na para bang pareho pa rin silang nagkukusa sa mga tunog ng isang bahay na sanay umandar kahit may crack na sa gitna. Maya-maya, umilaw ang screen ng cellphone niya. Mensahe mula kay Gabriel, nakauwi ka na. Tinitigan niya iyon ng matagal. Ang simpleng tanong na ngayon ay tila may ibang bigat dahil sa lahat ng nalaman at hindi pa nasasabi. Nasa dulo ng mga daliri niya ang maraming posibleng sagot, ngunit wala ni isa ang kayang ibalik sa dati ang kusina sa ibaba, ang amoy ng bagong polo, ang kandado sa telepono, ang pangalan niyang biglang naging mas totoo sa bibig ng ibang lalaki. Sa labas, patuloy ang ulan, at sa loob ng kwarto ay naroon si Elia sa pagitan ng dalawang pinto, na pareho ng bukas ng kaunti, hindi pa pumapasok. Hindi na rin lubusang makabalik. Lais siyang hindi agad sumagot, hindi dahil wala siyang maisip, kundi dahil sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon,
Pakiramdam niya ay anumang piliin niyang sabihin ay hindi na simpleng tugon lamang, kundi isang paggalaw ng buong buhay niya palayo sa dating ayos nito. Nakatitig lang siya sa mensahe, sa maikling tanong na masyadong magaan kung ihahambing sa bigat ng katahimikang bumalot sa bahay, at sa loob ng ilang segundo, ay para bang hati ang katawan niya sa dalawa. Ang bahaging matagal nang nasanay maging maingat, at ang bahaging napagod ng maging maingat para sa lahat maliban sa sarili. Ang una ang nanalo, o marahil iyon lamang ang mas kabisado niyang sundin. Nag-type siya ng, oo, saka matagal na pinagmasdan ang salita bago pinindot ang send. Isang pantig, isang pader. Ngunit kahit ang ganong kaliit na tugon ay may sariling init kapag galing sa taong alam mong kayang magtanong ng hindi nang hihingi agad ng paliwanag. Pagkasend niya, inilapag niya ang telepono sa kama at tumayo para magbihis. Sa salamin ng aparador, nakita niya ang sarili niyang mukha na tila hindi naman gaanong nagbago sa loob ng isang oras, ngunit may kung anong bahagyang pagkaputla sa paligid ng mga labi at mga mata. Iyon marahil ang anyo ng mga babaeng nakakarating sa puntong hindi na kayang maniwala ng buo sa loob ng sariling tahanan, pero hindi pa ring handang tawagin iyong pagkawasak. Binuksan niya ang drawer, kumuha ng pambahay, at sa simpleng pagkilos na iyon ay biglang sumagi sa isip niya ang unang taon ng kasal nila ni Marco, nang madalas siyang mapahinto sa gitna ng ganitong mga gabi dahil sa ligalig na hindi naman niya masabi kung saan galing. Noon, iniisip niyang normal lang ang pag-a-adjust. Na kapag tumagal, luluwag din ang katawan niya sa paligid ng lalaking hindi niya hinanap, ngunit natutunan niyang tanggapin, at totoo rin naman na lumuwag. Natutuhan niyang matulog na magkalikod sila nang hindi iyon personal. Natutuhan niyang unawain na ang katahimikan ni Marco ay hindi palaging pader, kung minsan ay likas na anyo lamang ng pagod. Natutuhan niyang huwag umasa sa mga salitang hindi naman talaga alam ibigay ng asawa niya. Sa loob ng maraming taon, ang pagtanggap na iyon ay para bang uri ng pag-ibig, o marahil ay ganoon niya pinili iyong tawagin dahil iyon ang pinakamatinong paraan para mabuhay sa loob nito. Ngunit ngayong malinaw na may bahagi si Marco na lumihis palayo sa kanya, nang hindi niya namalayan, biglang iba ang kulay ng lahat ng dati niyang tinawag na pag-intindi. Ang ilan doon ay mukhang tibay. Ang ilan ay nagsimulang magmukhang pagkawala. Bago pa siya makababa ulit, tumunog ang telepono, mula kay Gabriel. Good, isang salitang wala ring hiniling, wala ring ipinahiwatig na lampas. At dahil doon, lalo siyang nabalisa. Hindi siya sumagot. Inilapag niya ang telepono sa ibabaw ng side table. Inayos ang punda ng unan na para bang ang kapayakan ng gawaing iyon ay makakatulong ibalik ang sarili niyang timbang, saka siya huminga ng malalim bago muling bumaba. Nasa kusina pa rin si Marco, ngunit hindi na ito nakaupo. Nakatayo ito sa tabi ng lababo, hawak ang baso, at sa likod nito ay parang mas makitid ang espasyo ng kusinang ilang ulit na nilang ginalawan ng hindi iniisip. Hindi siya tumigil nang makita ito. Dumiretso siya sa ref, kumuha ng tubig, at uminom ng hindi tumitingin. Elia, hindi niya agad sinagot, hindi dahil gusto niyang parusahan ito sa katahimikan, kundi dahil ayaw niyang masyadong madaliin ang sarili, sa isang usapang wala pa siyang lakas buhatin hanggang dulo. Ano? Tanong niya sa wakas. Ramdam niyang tumingin si Marco sa kanya bago ito nagsalita. Hindi ko alam kung paano sasabihin ng maayos. Kailan mo pa pinoproblema kung paano sasabihin ng maayos? Hindi iyon matalim na tanong, pero may pagod na hindi na niya naitago. Sumandal si Marco sa gilid ng counter. Wala pa namang nangyari sa amin. Ilang beses mo nang inisip na sabihin sa akin yan bago mo talaga sinabi, hindi sumagot si Marco. At sa kawalan ng sagot na iyon, muling lumitaw ang mas mahirap tanggapin kaysa sa anumang pisikal na pagtataksil, ang panahon. Hindi lang kung ano ang nangyari, kundi gaano katagal na siyang hindi kasali sa totoong buhay ng asawa niya. Mahalaga ba yun? Tanong nito, pagkatapos ng ilang sandali, tila hindi sa pagmamaliit kundi sa tunay na pagkalito, napatingin si Elia. Doon niya nakita ang pinakamapait na katotohanan tungkol sa mga lalaking matagal nang inuunahan ng katahimikan. May mga bagay silang nagagawang mali na hindi nila lubusang naiintindihan ang pinsala dahil sa isip nila ay hindi pa naman iyon umabot sa sukdulan. Oo, sabi niya. Dahil habang iniisip mo kung may hangganan pa, ako naman hindi man lang alam na may usapan palang hindi ko nakasama. Kumurap si Marco at tila sa unang pagkakataon ay may tumago sa depensa nitong tinig. Hindi ko planong. Napatigil ito. Hindi ko planong humantong dito. Saan ba talaga yung dito? Tanong ni Elia, at ngayon ay pagod na ang boses niya sa paraang hindi na niya kayang itago, sa pagkakagusto, sa pagtatago, o sa punto na nalaman ko. Hindi na sumagot si Marco,
sa halip ay ibinaba nito ang baso at umupo ulit sa mesa. Kagaya ng lalaking nauubusan, hindi ng paliwanag kundi ng maipapakitang bersyon ng sarili na maaari pa niyang igalang. Napatingin si Elia sa bintana. Ang ulan sa labas ay humina na, ngunit ang bubong ng garahe ay patuloy pa ring tumutulo, na para bang may mga bagay na kahit tumila na ay may sarili pang pagtagal sa hangin. Sino siya? Tanong niya. Aubrey. Hindi kilala ni Elia ang pangalan, at bigla siyang natahimik sa paraang kakaiba. Hindi dahil magaan, kundi dahil may bahagi sa kanyang inasahang baka may makikilalang tao, baka may mapagdudugtong, baka may lugar agad na mapaglalagyan ng galit, ngunit wala, pangalan lamang iyon. Isang ordinaryong pangalan sa ordinaryong lungsod, at marahil iyon ang dahilan kung bakit mas nakakatakot, masyado itong posible. Single? Tanong niya. Oo. Tumango si Elia. Hindi dahil may kabuluhan iyon sa sakit kundi dahil hindi niya alam kung paano ihihinto ang pag-alam. Hindi niya kayang tanungin pa kung maganda ba, kung mas bata ba, kung matalino ba, kung mas magaang kausap. Hindi niya kailangan ang mga sagot na iyon para maramdamang natalo. At ayaw din niyang gawing paligsahan ng mukha o ugali ang isang bagay na mas malalim sa sariling kakulangan. Umakyat siyang hindi na muling nagsasalita. Sa taas, humiga siya, ngunit hindi pumikit. Sa labas ng pinto, naroon pa rin ang bahay, ang hagdang minsang pininturahan nila ng magkasama, ang larawan sa hallway na kuha noong ika-10 anibersaryo nila sa Tagaytay, ang florera na regalo ng ninang ni Marco nang ikasal sila. Walang nag-iba sa mga bagay. At gayunman, para kay Elia, tila may manipis na layer ng kahulugan na naalis sa lahat. Ang kama nila ay kama pa rin, pero hindi na simpleng lugar ng pahinga. Isa na iyong tanong, ang pinto ng kuwarto ay pinto pa rin, pero hindi na simpleng kahoy na naghihiwalay sa loob at labas. Isa na rin iyong sukatan kung papapasukin ba niya ang asawa kapag umakyat ito, nang tuluyang pumasok si Marco, makalipas ang ilang minuto, hindi siya lumingon. Narinig niya ang maingat nitong pagkilos, ang pagkuha ng tuwalya, ang pagbukas ng aparador, ang bahagyang pag-ubo sa banyo. Ganoon pa rin ang mga tunog. Marahil iyon ang dahilan kung bakit mas nakakabaliw. Kung may sumigaw sana, kung may nagbasag ng plato, kung may umalis sa bahay ng malakas ang makina ng kotse, baka mas madali niya sanang maintindihan ang saklaw ng nangyayari. Ngunit ang kanilang kasal ay hindi sa ganoong paraan nasisira. Nasasaktan ito sa mahihinang bagay, sa pag-iwas ng mata, sa password, sa pangalang unang beses maririnig sa kusina, sa pag-amin na wala pang nangyari na para bang kabawasan iyon sa pinsala. Humiga si Marco sa kabilang gilid ng kama, may pagitan pa rin na hindi naman bago sa kanila, ngunit ngayon ay may ibang timbang. Matagal bago ito nagsalita. I'm sorry. Nakatitig lang si Elia sa dilim. Dati, kapag humihingi ng tawad si Marco sa maliliit na bagay sa nakalimutang bilhin, sa pagkakabitiw ng pangit na salita, kapag pagod madali niya iyong tanggapin dahil alam niyang hindi ito sinasabi para matapos lang ang usapan. Ngunit ang I'm sorry ngayong gabi ay tila hindi niya malaman kung saan ilalagay. Masyado itong maaga para lunas, masyado ring kulang para paliwanag. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa sorry mo, sabi niya. Tahimik muli. Maya-maya'y naramdaman niyang bahagyang gumalaw ang kama nang humarap si Marco sa kisame, hindi sa kanya. Wala namang plano, sabi nito, tila sa sariling depensa ngunit pagod na rin. Hindi ko hinanap to. Napapikit si Elia. Gusto niyang maniwala na may kaibahan ang mga bagay na hindi hinanap, ngunit sa mga edad nila, alam na niya na maraming kapahamakan ang hindi hinahanap, pinapayagan lamang, at kung minsan, ang pinapayagan ang mas tumpak na sukatan ng pagnanais, kaysa sa lantaran mong pinursige. Pero hindi mo rin iniwasan, sagot niya, wala nang sumunod. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa tunog ng vibration ng telepono ni Marco sa side table. Hindi malakas, isang alon lang ng maikling ugong, naramdaman niya agad na nagising din si Marco. Sa manipis na liwanag mula sa labas, nakita niyang bahagya itong umangat, dinampot ang telepono, at tumingin. Walang salita, ilang segundo. Pagkatapos ay ibinalik nito iyon ng nakataob. Sino? Tanong ni Elia sa dilim, pagod at diretsyo. Hindi na niya kinilala ang sarili niyang boses, may kalmadong hindi na nagmumula sa pagtitimpi kundi sa pagkahubad ng inaasahan. Siya, sagot ni Marco. Walang dahilan para magsinungaling pa marahil, o baka hindi lang nito kinayang dagdagan pa ang pagkapeking nakaayos ng gabi. At, wala. Hindi mo sasagutin? Hindi. Nagkaroon ng katahimikang napakanipis, parang isang himulmol na pwedeng punitin ng kahit munting paghinga. Dati, baka may bahagi sa kanya na makakaramdam ng tagumpay sa hindi pagsagot. Ngunit wala siyang naramdaman na ganoon.
Ang totoo, sa sandaling iyon ay mas lalo lang naging malinaw na hindi niya kayang umasa sa pagputol ng isang mensahe para maibalik ang anumang nawala. Kinabukasan, hindi siya bumangon ng sabay kay Marco. Narinig niya ang kilos nito sa kwarto, ang pagbukas ng drawer, ang kalansing ng belt buckle, ang tahimik na pagsara ng pinto. Hindi siya lumabas para ihanda ang almusal. Wala siyang gustong ipakitang eksena, wala lang talaga siyang maibigay na anyo ng normalidad ng ganoon kaaga. Nang bumangon siya, wala na si Marco at may mensahe sa telepono niya. May meeting ako, huwag mo muna ko hintayin sa dinner. Binasa niya iyon ng ilang ulit. Hindi niya alam kung paano dapat intindihin ang meeting mula sa lalaking kagagaling lang umaming may ibang babaeng pinapasok sa puwang na dapat ay sa kanila. Sa dating buhay niya, sapat na ang pangungusap na iyon. Sa umagang iyon, para iyong simpleng puting sobre na maaaring laman ay resibo o summons parehong ordinaryo sa anyo, ngunit hindi na pareho sa pakiramdam. Hindi siya sumagot. Sa halip, bumaba siya at sinimulang gawin ang mga gawaing hindi naghihintay ng emosyon. Nagpakain sa aso ng kapitbahay na iniwan pansamantala sa garahe nila, inilabas ang labada, inayos ang listahan ng babayaran. Sa ganitong mga araw, ang maliliit na obligasyon ang tanging humahawak sa anyo ng oras. Kapag huminto siya, masyadong lalakas ang isip niya. Nang tanghali, dumating si Nena at agad napansin na may iba sa mukha ni Elia, ngunit hindi ito nagtanong. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit matagal na niya itong kasama sa bahay. May mga taong marunong tumulong nang hindi inaalam ang lahat. Habang naghihiwa si Nena ng gulay sa kusina, umupo si Elia sa mesa at pinagmasdan ang mga kamay nitong mabilis at kampante. Bigla niyang naisip kung ilang beses na ba siyang tinitingnan ng mga tao at inaakalang maayos dahil wala naman silang nakikitang basag. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Nena sa dulo, mahina, hindi siya nakasagot agad. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil ang simpleng tanong na iyon ay may kakaibang kakayahang buksan ang lalamunan ng isang babaeng magdamag nagtitimpi. Pagod lang, sabi niya sa wakas. Hindi iyon kasinungalingan, pero hindi rin sapat. Tumango si Nena at ipinagpatuloy ang paghihiwa. Walang pangungulit, ipinagpasalamat iyon ni Elia. Nang mag-isa siya ulit sa sala, napatingin siya sa wedding picture nila ni Marco sa ibabaw ng console table. Hindi siya sentimental na tao, ngunit matagal niyang iningatan ang larawang iyon hindi dahil maganda, kundi dahil iyon ang formal, na simula ng buhay na pinili niyang panindigan. Doon, nakangiti si Marco ng bahagya lamang, gaya ng dati. Siya naman, magaan ang mukha sa paraang ngayon, ay parang hindi na niya lubusang maangkin. Hindi naman siya mukhang malungkot sa larawan. Hindi rin mukhang sobrang masaya. Mukha lang siyang babaeng pumayag ilagay ang buong bigat ng hinaharap sa ideyang mabuti ang lalaking katabi niya. Napabuntong hininga siya at tinalikuran ang frame. Bandang 3:00 ng hapon, nag-message si Gabriel, "How are you?" Nagtagal siya bago sumagot. May hiya sa simpleng pangungumusta dahil alam niyang ang tanging dahilan kung bakit may puwang ito sa araw niya ngayon ay dahil may nagbitak na sa loob ng bahay nila. Gayunpaman, hindi niya maikakailang may ginhawang kaakibat ang presensya nito, hindi bilang sagot, kundi bilang lugar na hindi agad pinapapili ang sugatan niyang isip sa pagitan ng pagtanggi at paghatol. Not sure, ang sagot niya. Want to talk? Nakatitig siya sa screen. Dito nagsisimula ang mga bagay na kalaunan ay maaaring tawaging pagkakamali ng mga taong nasa paligid, ngunit sa mismong sandali ay mukha lamang pahinga. Hindi siya sumagot agad. Lumabas muna siya sa terrace, tumingin sa kalye, sa mga batang pauwi mula eskwela, sa nagtitinda ng taho na hapon na kung dumaan, sa karaniwang buhay na nagpapatuloy ng hindi niya kailangan. Doon niya naisip ang sarili niyang galit at kung gaano iyon kakomplikado dahil hindi nakatutok kay Marco lamang. Galit siya sa asawa niya, oo. Ngunit may galit din siya sa bersyon ng sarili niyang matagal nang pumayag sa kaunting init, sa kaunting pagtingin, sa kaunting pagsasama, at tinawag na iyong sapat dahil iyon ang maayos. At ngayon, nang may isang lumang tao na muling nagbukas ng posibilidad ng pagiging mas nakita, mas kinikilala, natatakot siyang baka hindi niya malaman kung saan nagtatapos ang pangangailangan at nagsisimula ang paghihiganti. Nang bumalik siya sa loob, sumagot siya kay Gabriel ng, "Not today." Makalipas ang ilang minuto, "Okay, I'm here." Hindi iyon mabigat na pangungusap, pero buong hapon iyong umupo sa tabi ng isip niya. Gabi na nang umuwi si Marco, hindi na siya nagtanong kung totoong meeting. Hindi dahil naniniwala na siya, kundi dahil pagod na siyang gamitin ang mga lumang tanong sa bagong kalagayan. Kumain ito ng kaunti, siya naman ay umupo sa tapat ngunit hindi sumabay.
Parang 2 taong parehong alam na ang simpleng pagsalo ng kanin sa mesa ay may ibang ibig sabihin na ngayon. Hindi ko na siya kinausap mula kagabi, sabi ni Marco, hindi tumitingin. Hindi alam ni Elia kung bakit nakaramdam siya ng inis sa pangungusap na iyon. Marahil dahil dumating iyon na parang update sa isang sitwasyong hindi naman niya pinili pasukin. Gusto mo ba ng medalya? Tanong niya, at sa mismong paglabas ng salita ay alam niyang malupit iyon, ngunit hindi niya nabinawi. Umangat ang tingin ni Marco, nasaktan, ngunit hindi siya nagsorry. May mga sugat na hindi ka dapat maging masyadong mabilis takpan ng pagkamahinahon. Hindi ko sinasabi para doon, sagot nito. Sinasabi ko lang, para saan? Putol niya. Para mabawasan. Tahimik uli si Marco. Napansin ni Elia na nitong mga oras na ito, mas madalas itong mawalan ng salita kaysa dati. Dati-rati, iyon sana ang ikakatuwa niya, dahil nangangahulugang hindi na siya nag-iisa sa bigat ng hindi masabi. Pero sa halip ay lalo lamang siyang napapagod. Ang totoo, ayaw niya ng lalaking natutulog sa tabi niya dahil nalito. Ayaw rin niya ng lalaking biglang magsisisi dahil nahuli. At pinakaayaw niya sa lahat, ayaw niyang matuklasang may bahagi sa kanya na hinahanap ang lambing ng ibang lalaki habang kinakaharap ang pagkadulas ng asawa. May tanong ako, sabi niya sa wakas, mas mababa ang boses. Kung hindi ko nalaman, itutuloy mo ba? Hindi agad sumagot si Marco. Hindi siya umiwas ng tingin. Hinihintay niya ang salitang kaya siyang saktan, ng malinaw. Hindi ko alam, sabi nito, at sa pagkakataong iyon, hindi na siya nasaktan ng bigla. Mas masahol ang nangyari, naniwala siya. Dahil iyon ang pinakamakatotohanang sagot na naibibigay ng mga taong nakatayo na sa gilid ng mali pero ayaw pang amining tumatalon na sila. Tumango siya, dahan-dahan, na para bang may isinulat sa loob niyang hindi na mabubura kahit wala pang pirma. Nang gabing iyon, siya ang lumipat sa guest room, hindi siya nagpaalam sa paraang dramatiko. Kumuha lang siya ng unan, kumot, charger, at isang bote ng tubig. Habang naglalakad siya palabas ng kwarto, nagsalita si Marco, ganito ba muna? Walang pagmamakaawa sa boses. Mas malapit iyon sa pagkalito ng taong ngayon lang nararamdaman sa katawan ang layo ng ginawa niya. Hindi ko kayang humiga sa tabi mo na parang wala, sagot ni Elia. At dahil totoo iyon, wala nang dagdag pang kailangang ipaliwanag. Sa guest room, mas maliit ang kama at mas malamig ang aircon. May amoy pa roon ng bagong laba dahil madalang gamitin. Humiga siya ng patagilid at pinakinggan ang katahimikan ng bahay sa bagong anggulo. Ang mga tunog na dati kabisado mula sa master bedroom, ang pagsara ng main door, ang paghuni ng ref, ang pag-ungol ng lumang kahoy sa hagdan ngayon ay tila galing sa ibang tahanan. Sa gitna ng gabing iyon, naisip niya si Gabriel sa paraang ayaw niyang aminin sa sarili buong araw, hindi dahil gusto niya itong tawagan, hindi pa, kundi dahil alam niyang kung gusto niya, may sasagot. At ang kaalamang iyon ang mismong dapat niyang katakutan. Kinabukasan ng Sabado, may birthday ang pamangkin niya at kailangan niyang pumunta. Ayaw sana niya, ngunit ang hindi pagpunta ay mangangailangan ng paliwanag, at wala siyang lakas magsinungaling ng mahabang-haba sa mga kapatid at hipag na mahilig makahalata ng maliliit na bitak. Naghanda siya ng tahimik. Hindi siya tinanong ni Marco kung anong oras siya uuwi, hindi rin siya inalok ihatid, na dati namang madalas nitong gawin kung wala itong pasok. Bago siya lumabas, nagkasalubong sila sa hallway. May hawak itong laundry bag. Napakasimple ng tagpong iyon, halos katawa-tawa kung iisipin 2 tao sa gitna ng maruming damit, ngunit may kung anong hiwa sa pagitan nila na hindi matakpan ng ordinaryong kilos. Sabihin mo na lang kay Mina na may work ako, sabi nito. Meron ba? Hindi mabagsik ang tanong, ngunit sapat para tumigil si Marco ng bahagya. Meron, sabi nito. Hindi na niya alam kung gaano karami sa buhay nito ang totoo sa teknikal na kahulugan, at gaano karami ang totoo sa paraan ng isang asawang dapat maniwala. Hindi na rin niya itinuwid. Sa birthday, maingay ang mga bata, maalat ang pansit, at masyadong maliwanag ang tawanan ng mga kapatid niya para sa pagod na dala niya. Pinilit niyang sumabay. Ngumiti sa tamang lugar, nag-abot ng regalo, nakinig sa mga kwento tungkol sa tuition at traffic, at kung sinong kapitbahay ang nagpakasal, nang hindi man lang nag-imbita. Minsan, ganito gumagana ang pamilya, sinasalba ka nila hindi sa pag-alam ng totoo, kundi sa pagpuwersang manatili kang kasali sa pangkaraniwan. Ngunit may mga sandaling nahuhuli siya ng sariling isip sa kalagitnaan ng ingay, bumabalik sa kusina, sa pangalang Aubrey, sa mensaheng I'm here. Nang mapansing tahimik siya, nilapitan siya ni Mina sa may handaan ng kape. Away ba kayo ni Marco? Tanong nito,
parang biro lang dapat ngunit hindi sapat ang gaan ng boses para doon. Nagtagal si Elia bago sumagot. Hindi niya gustong buksan ang kanilang buhay sa mga kapatid, kahit gaano niya sila kamahal. Kapag naisambit na sa iba ang lamat, mas tumitigas kasi ang hugis, pagod lang pareho, sabi niya. Tinitigan siya ni Mina ng saglit, tila may gustong ituloy ngunit umurong rin. Magpahinga ka rin minsan, ang sabi na lamang nito. Uuwi na sana siya bago maghapunan nang tumunog ang telepono niya. Mensahe mula kay Marco, "Can we talk when you get home?" Binasa niya iyon sa tabi ng birthday cake na kalahati na lang ang natira, habang may batang umiiyak dahil hindi siya nabigyan ng unang hiwa. Sa ordinaryong eksenang iyon, tila lalong naging malinaw kung paanong ang pinakamahihirap na pag-uusap ay laging humihingi ng puwang sa gitna ng mga simpleng araw. Hindi siya sumagot agad. Pag-uwi niya, nakabukas ang ilaw sa sala, ngunit tahimik ang buong bahay. Nandoon si Marco, nakaupo sa sofa, magkakaugnay ang mga daliri na para bang matagal na niya itong hinihintay. Hindi siya umupo. Ano yon? Tanong niya, tumingala si Marco. Mukha itong puyat kahit hindi naman nalalayo ang oras ng uwi niya sa nakagawian. Nag-resign siya, sabi nito, saglit na walang kahulugan ang pangungusap. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsara ang paligid ni Elia sa isang linya. Bakit? Nagpa-transfer dapat. Hindi natuloy. Nag-resign na lang. Dahil sa'yo. Hindi ko alam. Napapikit si Elia ng saglit. Hindi niya inasahan ang pagdating ng impormasyon, at lalo niyang hindi inasahan ang magulong halo ng naramdaman niya. May kaunting ginhawa sa distansyang biglang nalikha, may hiya sa ginhawang iyon, at may mas malalim na kabalisahan dahil kahit umalis ang babae, mananatili ang katotohanang may nangyari sa loob ni Marco bago pa man ito mawala sa branch. At ngayon, tanong niya, wala na. Tiningnan niya ang asawa niya sa paraang matagal na niyang hindi ginagawa, hindi bilang katuwang sa gawain, hindi bilang lalaking kailangang pakiusapan para sa schedule. Hindi bilang maayos na pagpili ng dalawang pamilya, kundi bilang hiwalay na taong may sariling kahinaan, sariling gutom, sariling kakayahang manahimik habang lumilihis. Hindi niya alam kung mas nakakatakot ba iyon o mas patas. Hindi ganong kasimple ang wala na, sabi niya, alam ko. Ngunit ang tono ni Marco ay hindi sa taong totoong alam. Mas tunog iyon ng lalaking nagsisimula palang maintindihan na ang pagkawala ng tao ay hindi katumbas ng pagkawala ng ginawa. Tumingin si Elia sa pintuan ng guest room sa dulo ng hallway. Sa taas ay naroon ang kama nilang pareho ngunit hindi na niya ma-visualize ang sarili niyang bumabalik doon na parang hindi na bago ang hugis ng hangin. Sa bulsa ng bag niya, naroon ang teleponong maaaring magdala ng mensahe mula sa lalaking alam na ngayong may lamat sa bahay na ito at handang manatiling nasa gilid nito nang hindi kumakatok. Sa sala, nakaupo si Marco na tila unang beses talagang walang maasahang formula ng kabutihan upang panumbalikin ang mga bagay sa dating anyo. At si Elia, sa gitna ng dalawang katahimikang iyon, ay biglang malinaw na naramdaman kung gaano kadaling magkamali ng akala na ang pagpili ay laging nangyayari sa malalaking sandali. Samantalang ang totoo, kung saan talaga nababago ang buhay ay sa mga gabi at hapong kagaya nito, kapag wala pang desisyon pero unti-unti nang tumitigas sa loob mo ang bersyon ng sarili mong hindi na kayang mamuhay ng dati. Sa gabing iyon, hindi siya agad gumalaw, nakatayo lang siya sa pagitan ng sala at hallway, hawak pa ang strap ng bag na unti-unti nang sumasakit sa balikat niya, habang si Marco ay nananatiling nakaupo, na para bang hindi niya rin alam kung ang pagbangon ba ay anyo ng paglapit o paglapastangan sa puwang na pilit nilang pinananatili nitong mga araw. Sa dulo ng pagod, may mga sandaling hindi na mataas ang emosyon. Parang humuhupa ang lahat hindi dahil tapos na kundi, dahil wala ng lakas ang katawan, ipagpatuloy ang parehong tindi. Bakit mo gustong mag-usap? Tanong ni Elia sa wakas. Hindi pa rin siya lumalapit, hindi pa rin siya umuupo. Itinaas ni Marco ang tingin, at sa simpleng kilos na iyon ay may kung anong kabawasan ng dating katiyakan nitong mukha. Hindi naman siya biglang naging ibang tao, iyon marahil ang pinakamahirap tanggapin. Hindi naging halimaw ang asawa niya. Hindi rin siya naging duwag na umiiyak at humahawak sa laylayan ng tawad. Si Marco pa rin ito may kabagalan sa reaksyon, may hirap magsalita kapag ang laman ng usapan ay hindi numero o schedule kundi damdamin, at marahil dahil doon, lalo lamang naging masakit. Dahil ang dapat niyang galitan ay hindi estranghero kundi ang mismong lalaking matagal na niyang inangkupan ng sarili. Ang lalaking hindi niya kailanman inilarawan bilang romantiko, ngunit pinaniwalaan niyang sapat na mabuti para huwag gawing masikip ang bahay. Ayokong isipin mong dahil umalis siya, tapos na lahat, sabi ni Marco, mabagal, pinipili ang salita,
na para bang natuto itong matakot sa bilis ng sariling bibig. Alam kong hindi ganon. May saglit na katahimikan. Narinig ni Elia ang mahinang ugong ng electric fan sa dining area at ang mahinang tunog ng tricycle na dumaan sa labas. Karaniwang gabi pa rin sa kalye at lagi siyang nasasaktan sa paraang halos katawa-tawa kapag napapansin niyang ang mundo sa labas ay tuloy lang, ni hindi lumilingon sa mga bahay na may sariling tahimik na pagkawasak. Hindi ko rin gustong isipin mo na kaya lang ako nagsabi, dahil nalaman mo, dagdag ni Marco, pero nalaman ko nga, sagot ni Elia. Wala nang pait sa boses niya, at dahil doon ay tila lalo iyong bumigat, at bago ko nalaman, wala kang sinasabi. Umayos ng upo si Marco, pinagdugtong ang mga daliri, pinaghiwalay, saka pinagdugtong ulit. Ganoon ito kapag nasa alanganing meeting at pinipilit huwag magpakita ng kaba. Noon, madali para kay Elia basahin ang mga kilos na iyon, at isipin na ang kakayahan niyang umunawa, nang hindi na kailangang magsalita ang asawa ay uri ng lapit na dapat ikatuwa. Ngayon, nakatingin siya sa parehong kilos at ibang bagay ang nakikita. Hindi pagiging malapit kundi kung gaano kadalas siyang nasanay mag-adjust sa isang lalaking hindi kusang lumalapit. May gusto sana akong sabihin bago pa naging ganito, sabi nito. Hindi ko lang, hindi mo lang ano. Hindi niya itinaas ang boses, ngunit napahinto si Marco, hindi ko alam kung paano sisimulan. Napatawa si Elia ng bahagya, hindi sa pagkatuwa kundi sa pagod. Ang dami mong hindi alam, no? Pagkasabi niya noon, hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Kundi hiya hindi para sa katotohanan ng sinabi niya, kundi para sa maliit na bahid ng panghahamak na dumikit sa dulo ng pangungusap. Hindi siya ganoong tao, o marahil matagal lang niyang pinangarap na hindi maging ganoon. Sa harap ng pagtataksil na hindi pa man ganap sa katawang anyo, ay matagal nang lumaki sa katahimikan, natutuklasan niyang may sarili ring kapangitan ang sugatang dignidad. Hindi na niya itinuloy ang pangungutya. Sa halip ay marahan niyang inilapag ang bag sa armchair at naupo sa kabilang dulo ng sala. Malayo pa rin, sabihin mo ng diretsyo, sabi niya, kahit pangit pakinggan. Huminga ng malalim si Marco at tumingin sa carpet na tila naroon ang anumang tamang ayos ng pangungusap. Matagal na tayong parang, gumagana lang, sabi nito sa wakas. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, siguro matagal na, hindi naman masama, hindi rin naman magulo, pero parang may bahagi sa tin na matagal ng tahimik. Hindi sumagot si Elia. Ayaw niyang hadlangan ang tuluyang paglabas ng mga bagay na siya man ay matagal nang nararamdaman, ngunit walang gustong maunang mangalanan. Noong una, patuloy ni Marco, napansin ko lang na mas madali siyang kausap. Hindi tungkol sa malalaking bagay. Sa trabaho lang, sa kung gaano kapagod yung araw, sa mga nakakainis na tao sa branch. Minsan, sa mga maliit na bagay na parang hindi naman kailangan pag-usapan. Pero nakakapagtaka. Kasi matagal na kong hindi nasanay na may gustong makinig sa gano. Nang bumagsak ang huling pangungusap, hindi agad galit ang naramdaman ni Elia. Isang bagay na mas masalimuot at halos nakakainsulto sa sarili niya, pagkilala. Hindi dahil gusto niyang patawarin si Marco, kundi dahil may bahagi ng sinabi nito ang tumama sa sarili niyang dibdib sa paraang ayaw niyang aminin. Kailan nga ba sila huling nag-usap ng hindi dahil may babayaran, pupuntahan, ipapagawa, o hahabuling oras? Kailan niya huling tinanong si Marco tungkol sa araw nito, nang hindi ginagawa iyon bilang bahagi ng maayos na ritual ng mag-asawa? At kailan naman siya huling tinanong nito tungkol sa mga bagay na hindi agad nakikita sa kusina, sa grocery list, sa pagiging maasikaso niyang asawa? Ang masakit, hindi na niya matandaan. Ngunit ayaw din niyang payagan na ang pagkilalang iyon ang maging tulay para gawing makatwiran ang paglihis ni Marco. At dahil may gustong makinig, pinili mong lumapit, tanong niya. Hindi ko pinili agad, pero hindi mo rin pinigil. Oo, dumiretso ang sagot ni Marco at dahil doon ay lalo iyong tumama. Walang paligoy, walang depensa. Para sa isang sandali, mas minabuti pa sana ni Elia ang gaslighting, ang pag-arte, ang bulok na palusot ng mas ordinaryong mga kwento. Sapagkat ang tahimik na pag-amin na ito, na hindi marunong magpabango ng sarili, ay nagpapahirap sa kanyang gamitin ang galit bilang iisang malinaw na sandata. Tumingin siya sa kamay niya sa kandungan. Bahagya iyong nanginginig, ngunit hindi tulad noong unang gabi. Ngayon ay mas matatag ang panginginig, parang alam na ng katawan niya ang tono ng lindol. At ako? Tanong niya pagkaraan ng ilang sandali. Kailan mo huling napansin na may gusto rin akong magsalita? Hindi sumagot si Marco agad. Sa mukha nito ay may pagkalito na hindi ganap na pagtatanghal. Totoo iyong pagkalito, at marahil iyon ang isa sa mga kasalanan nito. Matagal na nitong inakalang dahil kayang tumayo ni Elia ng maayos sa loob ng bahay,
ibig sabihin hindi na rin ito kailangang hawakan sa paraang lampas sa praktikal. Akala ko okay ka. Sabi nito sa huli. Napapikit si Elia. Ilang ulit na ba niya narinig ang bersyon ng pangungusap na iyon mula sa mundo? Mula sa ama niyang hindi marunong pumasok sa mood ng bahay basta't may pagkain sa mesa. Mula sa mga tiyahing tingin sa pagtitiis ay patunay ng tibay. Mula sa sarili niyang tinig sa salamin tuwing may maliliit siyang pangungulila na mas piniling huwag palakihin. Akala ko okay ka, ganoon kadaling mabura ang pangangailangan ng babaeng hindi naman marunong magwala. Hindi ako nagreklamo, sabi niya ng marahan. Ibang bagay yon. Tumingin si Marco sa kanya ng mas matagal. Marahil ngayon lamang unti-unting nauunawaan ng lalaki na maraming taon siyang tumira sa tabi ng babaeng sanay magpakaliit ng sariling kakulangan upang mapanatili ang kaayusan. Ngunit huli na ang ganitong uri ng pagkatuto kung ang nagtuturo na ay sugat. Hindi na sila nag-usap ng mas malalim pa noong gabing iyon. Napagod sila hindi lamang sa isa't isa, kundi sa bawat salita na may kasamang lumang alikabok ng mga bagay na hindi pinansin noon. Bago siya tumayo, sinabi ni Elia, "Hindi ko pa alam ang ibig sabihin nito para sa teen." "Ako rin," sagot ni Marco. At sa unang pagkakataon, hindi siya nagalit sa kawalan ng sagot. Sapagkat marahil ay iyon lamang ang tapat sa oras na iyon. Umakyat siyang muli sa guest room at doon natulog, bagaman ang tulog ay malapit lamang sa pahingang may kaunting paglimot. Kinaumagahan, Linggo, hindi siya sumama sa misa. Iyon marahil ang unang malinaw na pagbabago na may anyo sa labas. Hindi naman sila relihiyosong mag-asawa sa paraang palasimba, tuwing may novena o banal na linggo lamang, ngunit ang linggo ng umaga ay halos bahagi na ng balangkas ng kanilang buhay. Gising, kape, simpleng damit, misa, tapos lugaw, o pandesal sa labas kung hindi tinatamad. Nang marinig ni Elia ang paghahanda ni Marco sa ibaba, alam niyang napansin nito ang hindi niya pagbangon. Ngunit hindi siya tinawag, hindi siya pinilit. At sa simpleng hindi pagkatok na iyon ay may dalawang magkasalungat na pakiramdam siyang naramdaman. Ginhawa, dahil wala siyang kailangang ipaliwanag. At hinagpis dahil napakadali pa rin pala nilang ipagpaliban ang isa't isa, kahit sa mga puntong dapat sanay lumalapit ang mag-asawa. Pag-alis ni Marco, bumaba siya at nagkape ng mag-isa. Ang umagang iyon ay kakaiba ang tunog ng bahay, mas maluwag ngunit hindi payapa. Sa mesa, may iniwang paper bag si Marco mula sa bakery, ensaymada para sa kanya, cheese roll para dito. Dati, makikita niya iyon bilang munting anyo ng pag-aalaga. Ngayon, tinitigan lamang niya ang supot at hindi malaman kung ito ba ay kabaitan, guilt, o lumang ugali na gumagana pa rin kahit nagiba na ang kahulugan. Hindi niya agad ginalaw ang tinapay. Sa halip, inilabas niya ang telepono at matagal na tinitigan ang chat nila ni Gabriel. Wala naman doon ang anumang pwedeng ipagkanulo siya. Kung makita ng iba, ilang pangungumusta, maikling sagot, pahapyaw na alok na makinig. At gayunman, alam niyang hindi inosente ang laman ng puwang na iyon. Hindi pa iyon kasalanan, ngunit malinaw na itong daan. Pinag-isipan niya kung ide-delete ang thread. Hindi niya ginawa. Hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil ayaw niyang magsinungaling muna sa sarili tungkol sa bigat ng kahulugan nito. Nang sumapit ang tanghali, nag-message si Marco, "Pauwi na ko, may gusto ka bang dalhin ko?" Ilang minuto siyang nakatingin sa tanong. Sa ibang araw, isasagot niya ang usual gatas, yelo, suka, whatever is missing. Ngunit ang napakasimpleng alok ngayong araw ay parang pagtatangka ng isang bahay na ayusin ang sarili gamit ang parehong pako, gayong ang pader mismo ang may bitak. Wala, ang sagot niya. Pagkatapos noon ay biglang tila mas lumiit ang sala. Lumabas siya at naglakad hanggang sa maliit na park na ilang kanto lang ang layo. Hindi siya madalas maglakad ng walang malinaw na pupuntahan. Lumaki siya sa bahay kung saan ang mga babae ay laging may dahilan kapag umaalis. May bibilhin, may dadalawin, may ipapasa, may aasikasuhin. Ang simpleng paglalakad para huminga ay parang luho o kaya'y palatandaan na marami kang bakante sa buhay. Ngunit sa mga huling araw, natutuhan niyang may mga pagkakataong ang walang malinaw na direksyon ang pinakamalapit na anyo ng katapatan. Umupo siya sa bench sa ilalim ng akasya at pinanood ang isang batang babae na paulit-ulit iniaakyat ang tsinelas niya sa mababang slide na para bang gusto nitong subukan kung ilang beses maaaring ulitin ang isang maliit na pag-akyat bago ito tumigil, maging bago. Naisip ni Elia na ganoon marahil ang pag-aasawa, kapag hindi ito tahasang marahas o masaya, isang mahabang serye ng mga inuulit na kilos na unti-unting inaakalang kapalit ng paglapit. Hindi naman mali lahat, may tunay ding lambot sa pag-uulit sa pagkaalam kung paano gusto ng isa ang itlog, sa pag-iimbak ng gamot na hindi pa hinihingi,
sa pagdadala ng bakery bag pauwi mula misa. Ngunit kapag puro pag-uulit na lamang at hindi na muling tinatanong ang loob ng taong katabi mo, nagiging anyo iyon ng pagkawala na napakadaling ipagkamaling kapayapaan. Hindi niya napansing napindot na pala niya ang chatbox ni Gabriel hanggang sa nakasulat na ang "Are you free" sa screen. Hindi niya iyon agad sinen. Matagal niya iyong tinitigan, gaya ng babaeng hindi sigurado kung ang ginagawa ba niyang pagbukas ng pinto ay paghanap ng hangin o simula na ng paglabas. Sa huli, pinindot niya rin. Mabilis sumagot si Gabriel. This afternoon, yes. Walang patlang para magkunwari, walang tanong kung sigurado ba siya. Sa isang banda, iyon ang gusto niya, ang walang obligasyong magpaliwanag pa. Sa kabilang banda, iyon din ang kinakatakutan niya. Nagkita sila sa parehong cafe. Pagpasok pa lang niya ay naramdaman niya ang hiya na parang mahinang init sa leeg, hindi dahil may makakakilala, kundi dahil malinaw na sa kanya ngayon na hindi na siya pumupunta roon para lamang magsalita bilang kaibigan. May kinalaman na rito ang pakiramdam na kasama ang isang taong nakakaalala sa bersyon ng sarili niyang hindi lubusang nabuhay. Nandoon na si Gabriel sa sulok, katulad ng dati nitong gawin noong college, maagang dumating, nakaayos, hindi nag-aangking sentro ng eksena. Pag-upo niya, hindi nito agad tinanong kung kumusta na siya. Sa halip ay inusog nito ang baso ng tubig palapit sa kanya, na parang iyon muna ang dapat ibigay sa sinumang halatang pagod sa loob. Nag-usap kami, sabi ni Elia pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Tumango si Gabriel, hindi nagulat, hindi rin nagmukhang sabik sa detalye, na siya namang lalo pang nagbukas kay Elia. Ikinuwento niya ang pag-amin, ang pangalang Aubrey, ang pag-uusap sa sala, ang paraan ng pagsabi ni Marco na matagal na silang gumagana lang. Habang nagsasalita siya, napansin niyang hindi siya umiiyak, hindi rin nanginginig. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit may ibang hugis na ito ngayon, hindi na parang biglang sugat kundi pasa na malalim at dahan-dahang nangingitim. Mas masakit ba yun? Tanong ni Gabriel ng marahan. Ano? Yung hindi kanya sinaktan sa karaniwang paraan, pero sinaktan ka pa rin. Napatingin si Elia. Iyon ang eksaktong bagay na hindi pa niya nabibigyang salita. Oo, sabi niya. Kasi hindi ako makakapit sa galit ng buo, parang wala akong kontrabida. May mali, pero hindi ko rin maitangging may mali na ring matagal na bago pa siya lumapit sa iba. Tahimik si Gabriel, matagal bago ito nagsalita. Hindi mo kailangang akuin yung pinili niya, hindi ko inaako. Minsan, oo. Hindi matalim ang tono, ngunit sapat para mapatigil si Elia. Gusto sana niyang depensahan ang sarili. Sabihin na hindi niya naman binibigyan ng dahilan ang pagtaksil ni Marco, na sinusubukan lang niyang maging patas. Ngunit may bahagi sa kanya na alam na sa tuwing pinipilit niyang maging patas agad, may halo ring takot iyon na baka mapilit siyang kilalanin ang lawak ng sariling pangungulila. Hindi ko alam kung galit ako sa kanya o sa sarili ko, sabi niya sa wakas, baka pareho. At sakin. Bahagyang nginitian siya ni Gabriel habang sinasabi iyon, ngunit may bigat sa ilalim. Nanlaki ang mata ni Elia, bakit sayo? Kasi nandito ko, hindi niya agad nasagot iyon. Sapagkat oo, may bahagi siyang galit kay Gabriel hindi dahil may ginawa itong lantaran, kundi dahil dumating ito sa panahong pinakamadaling maniwala sa anumang anyo ng pagtingin. Ang presensya nito ay parang salamin, na hindi lamang nagpapakita sa kanya ng sugat, kundi ng posibilidad na iba ang buhay kung may ibang pinili noon. At ang ganitong klase ng posibilidad, ang mismong pinakamahirap patawarin. Dahil wala naman itong malinaw na kasalanan, ngunit may kakayahang guluhin ang lahat ng pinilit mong ayusin sa loob ng maraming taon. Hindi ka kasalanan, sabi niya, ngunit kulang sa tigas ang boses niya. Hindi rin ako walang ibig sabihin. Nang sabihin iyon ni Gabriel, wala sa tunog ang pang-aagaw, katotohanan lamang. At marahil ay iyon ang dahilan kung bakit biglang napuno ng kaba si Elia. Dahil ang mga bagay na pinakamapanganib ay hindi iyong malinaw na nanunukso, kundi iyong tahimik na tumatangging magkunwaring wala silang bigat. Hindi siya sumagot, sa halip ay humigop siya ng kape na halos malamig na. Sa paligid nila, may tumatawang dalawang estudyante sa kabilang mesa, may tumunog na blender, may pumasok na delivery rider para kumuha ng order. Karaniwan pa rin ang mundo, at sa gitna ng karaniwang mundong iyon, ay malinaw sa kanya na may hangganang malapit na nilang tapakan. Hindi ako nandito para maging kapalit, sabi ni Gabriel pagkatapos ng mahabang katahimikan. Hindi rin para saluhin ka habang galit ka sa asawa mo. Alam ko yan, pero nandito ka, sabi ni Elia. Oo. Ipinatong ni Gabriel ang dalawang palad sa mesa, hindi lumalapit, hindi humahawak. At hindi ko rin ipagkakaila na gusto kitang makita. Bumaba ang tingin ni Elia sa mesa,
wala namang pagkagulat sa loob niya. Matagal nang may ganitong anyo ang mga hindi sinasabi sa pagitan nila. Ngunit iba pa rin kapag tuluyan ng pinangalanan. Hindi buong pag-amin, hindi paghingi, hindi pang-aakit, pangalan lamang. At kadalasan, kapag may pangalan na ang isang bagay, mas mahirap na itong itulak pabalik sa dating kalabuan. Hindi ako handa para sa kahit ano, sabi niya, at sa pagkakataong ito ay alam niyang totoo iyon sa mas maraming direksyon kaysa kayang isulat ng isang pangungusap. Hindi handa para iwan si Marco, hindi handa para bumalik sa dati, hindi handa para gumamit kay Gabriel bilang pahinga. Hindi handa para umuwi at muling ipagpatuloy ang anyo ng normalidad na hindi nakasya sa balat niya. Tumango si Gabriel, hindi naman kita minamadali. Napakabait ng sagot, at dahil doon ay gusto niya itong kamuhian ng kaunti. Sapagkat ang kabaitan, sa ganitong sitwasyon, ay hindi simpleng kabutihan, maaari rin itong maging mas masarap na anyo ng tukso. Nang tumayo sila para umalis, pareho silang maingat. Sa labas ng cafe, may bahagyang init mula sa sementong tinamaan ng hapon. Naglakad sila ng kaunti papunta sa parking. May isang sandali sa tabi ng kotse ni Gabriel na nagkasabay ang katahimikan, at tingin nila, at doon niya naramdaman ang delikadong pag-usad ng sarili niyang katawan ang bahagyang pananatili. Ang hindi agarang pag-atras, ang pagnanais na maramdaman kung ano ang pakiramdam na hawakan ng isang pagpiling hindi ginawa ng pamilya para sa kanya. Hindi siya hinalikan ni Gabriel, hindi rin siya hinawakan. Mag-text kapag nakauwi ka, sabi nito. Tumango siya at umalis. Sa tricycle pa uwi, doon lamang siya tunay na kinabahan, hindi dahil muntik may nangyari, kundi dahil wala, at gayunman alam niyang may bahagi sa kanya ang umuwi na may dalang init na hindi na maaaring ituring na inosente. Pagdating niya sa bahay, naroon si Marco sa kusina, nakasando, naghihiwa ng sibuyas para sa hapunan. Napakasimpleng tanawin, halos mapanakit sa pagiging ordinaryo. Tumingin ito sa kanya, at may kung anong panandali ang pagsisiyasat sa mukha, hindi direktang tanong, kundi pakiramdam ng taong alam na may umiiral ng rehiyong hindi na niya naabot sa buhay ng asawa. Kumain ka na? Tanong nito. Hindi pa. Magluluto ako ng tinola. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa alok na iyon. Dati, magpapasalamat siya. Ngayon, tila bawat kabaitan ay may nakabuntot ng tanong. Ginagawa mo ba ito dahil mahal mo pa ako? Dahil may konsensya ka? O dahil ito ang alam mong paraan para magmukhang maayos ang isang bahay? Ngunit batid din niyang kung uupuan niya ang lahat ng maliliit na kilos at susukatin ang bawat intensyon, tuluyan siyang mapapagod. Kaya tumango lamang siya at hinayaang ipagpatuloy ni Marco ang pagluluto. Habang pinapanood niya ang likod nito sa kusina, biglang naalala niya ang unang beses na pinagluto siya ni Marco, ilang linggo matapos silang magpakasal. Adobo iyon na masyadong maalat, at pareho silang tumawa ng mahina habang pilit kinakain. Hindi iyon romantikong alaala sa karaniwang sukatan, ngunit totoo, at ang totoo ring iyon ang nagpahirap sa lahat. Hindi naman walang mabuti sa kasal nila, hindi naman puro tungkulin at kawalan. Ang mas masakit ay ang pag-alam na may sapat na kabutihan upang pagsisihan, ngunit maaring kulang pa rin para pagtaguan ng buong buhay. Sa hapagkainan, tahimik silang kumain. Pagkatapos ng ilang subo, si Marco ang unang nagsalita. Nakita kita kanina. Umangat ang tingin ni Elia, hindi agad kumabog ang dibdib niya, parang nagkaroon muna ng blankong segundo bago dumating ang kahulugan. Saan? Tanong niya, kahit alam na ng katawan niya ang sagot bago pa ibigay ng bibig nito. Sa labas ng cafe. Tahimik ang boses ni Marco, wala iyong galit na gustong manumbat, mas masahol pa nga dahil wala iyong matibay na karapatang magalit, at alam nilang pareho iyon. Nasa kabilang side ako, hindi mo ko nakita. Naramdaman ni Elia ang malamig na pag-akyat ng dugo sa batok. Hindi niya alam kung ano ang unang mararamdaman, hiya, inis, pagtatanggol, o kakaibang tukso na huwag nang magpaliwanag. Sa loob ng ilang araw, ilang ulit niyang inisip kung gaano magiging kabalintunaan kung siya naman ang masangkot sa isang bagay na kahawig ng kinaiinisan niya. Ngayong narito na ang anino niyon, wala siyang naramdamang simpleng hustisya. Galit siya sa kahit anong bahagi ng sarili niyang gustong gamitin ito bilang pantabla. Hindi ako nagsinungaling sa'yo, sabi niya sa wakas. Hindi mo rin sinabi. Hindi mo naman tinanong, bahagyang nanigas ang mukha ni Marco. Hindi dahil sa talim ng sagot, kundi dahil narinig marahil nito sa sariling pandinig ang refleksyon ng mga palusot na maaari nitong gamitin laban sa kanya. Tumango ito ng dahan-dahan. Fair. Ang salitang iyon ay lalo pang nakainis kay Elia. Hindi niya gusto ang pagiging mahinahon nito sa puntong halos nagmumukhang moral na pagkilala.
Huwag mo kong kausapin na parang nasa adult seminar tayo tungkol sa communication, sabi niya. Doon lamang lumitaw ang pagod sa mukha ni Marco. Hindi ko alam kung anong gusto mong marinig, wala akong gustong marinig, gusto ko lang sanang hindi umabot sa puntong ganito. Ako rin. Napatawa siya ng bahagya, mapait, pero umabot, natahimik sila. Naroon sa pagitan nila ang katotohanang nakita siya nitong kasama si Gabriel, at ang mas masakit na katotohanang wala itong buo at malinis na karapatan para itaas iyon bilang kasalanan. Ngunit alam din niyang hindi niya kayang gamiting depensa ang teknikalidad. Hindi lang kasi iyon simpleng pagkikita, alam niya kung anong init ang dinala niya pauwi. At marahil ay alam din ni Marco, hindi sa detalye kundi sa likas na karunungan ng asawang matagal nang kilala ang mga pagbabago sa himig ng bahay. May nangyari ba? Tanong ni Marco sa wakas. Mababa ang boses, hindi mapanumbat, ngunit naroroon ang bigat ng lalaking unang beses kailangang itanong sa asawa ang bagay na siya mismo ang nagpasok sa kanilang mundo. Umangat ang tingin ni Elia at doon siya tinamaan ng pinakadiin ng kabalintunaan. Ito ang tanong na siya ang unang nagtanong, ito ang takot na siya ang unang nilamon, at ngayon ay nasa kabilang panig siya, kahit hindi pa lubusang. Wala, sabi niya. Totoo iyon. Ngunit hindi niya naidugtong ang mas komplikadong katotohanan, na may mga bagay na kahit hindi nangyari ay nagsisimula ng humubog sa loob. Tumingin si Marco sa mangkok ng tinola, pero may ibig sabihin. Hindi iyon tanong. At dahil sa simpleng pagkakabuo ng pangungusap, hindi nakapagpanggap si Elia. Oo, sagot niya. Parang bahagyang lumubog ang balikat ni Marco. Hindi sa pagkatalo kundi sa unang buo at tahimik na pagkilala na hindi na iisang tao lamang ang may nilihim sa loob ng bahay na ito. Ngunit may kaibahan pa rin, at pareho nila iyong alam, ang sa kanya ay lamat na nagsisimula. Ang kay Marco ay lamat na matagal nang pinabayaan hanggang nagkaroon ng ibang pangalan. Gayunman, hindi niya rin nagawang ipagmalaki ang pagkakaibang iyon. Sapagkat sa mismong sandaling umamin siya, may bahagi sa sariling dangal niya ang pumutok din. Pagkatapos ng hapunan, siya mismo ang naghugas ng pinggan kahit si Marco ang nagluto. Habang nakatalikod siya sa lababo, naramdaman niyang nakatayo ito sa likod niya, hindi masyadong malapit. Hindi ko alam kung may karapatan pa ako sabihin to, sabi nito. Pero ayokong mawala ka ng ganito. Hindi humarap si Elia. Mahina lang ang lagaslas ng tubig sa gripo, at ang amoy ng sabong panlabas sa espongha ay biglang nagpabalik sa kanya sa napakaraming ordinaryong gabi ng kanilang pagsasama. Sa mga gabing ang tanging problema niya ay kung mauubos na ba ang dishwashing liquid, kung maaga pa ba ang gising kinabukasan, kung anong baon ang ipapadala sa pamangkin kapag dumalaw ulit. Napakadaling maliitin ang ganoong buhay kapag may sugat na. Ngunit alam niyang hindi madaling mawala ang kapit ng nakasanayan, lalo na kung may tunay ding kabaitan sa loob nito. Hindi rin naman ako basta nawawala, sabi niya, matagal akong nandito. At ngayon, sa simpleng tugon na iyon, hindi na lamang si Marco ang pinupunan niya, kundi ang buong mahabang panahon na pinaniwala niyang dahil nananatili siya, sapat ng tawagin iyong pagkapili. Nang gabing iyon, hindi siya agad pumunta sa guest room. Naupo muna siya sa madilim na sala matapos mahugasan ang mga pinggan, habang si Marco ay nasa taas marahil, o baka sa study, hindi niya na inalam. Sa ibabaw ng center table ay nandoon pa rin ang remote, ang coaster na may mantsa ng lumang kape, ang isang magasin na hindi naman nila binabasa. Tinawagan siya ng katahimikan sa paraang dati niyang kinatatakutan. Sa ganitong mga oras, malinaw ang mga tanong na hindi masagot sa gitna ng gawain. Posible pa bang buuin ang isang kasal kapag parehong may natuklasang gutom ang mag-asawa sa magkaibang direksyon? At kung oo, pagbabalik ba iyon sa pag-ibig o bagong kasunduang mas tapat ngunit mas mahirap? At kung hindi, paano mo malalaman na ang pag-alis ay hindi simpleng pagkapit sa unang taong muling nagparamdam sa'yo na nakikita ka? Tumunog ang telepono niya, mensahe mula kay Gabriel, I hope you're okay. Tinitigan niya iyon sa madilim na sala ng bahay na tahimik, ngunit hindi payapa. Ang pinakamadaling gawin ay sumagot. Ang pinakamadaling gawin ay aminin sa sarili na kailangan niya ng isang taong malinaw ang tingin sa kanya, sa panahong ang asawa niya ay ngayon lamang natututong lumingon. Ngunit ang pinakamadaling gawin ay hindi palaging ang pinakatotoo. Sa taas ng hagdan, narinig niya ang mahinang yabag ni Marco. Huminto, saka umurong, na para bang ayaw siyang gambalain ngunit ayaw ring tuluyang umalis sa posibilidad na naroon pa siya. Sa puntong iyon, biglang malinaw kay Elia na ang susunod na pagkilos niya maliit man o hindi ay hindi na lamang tugon sa sakit kundi simula ng uri ng babaeng pipiliin niyang maging pagkatapos nito. Ibinaba niya ang telepono sa tabi ng remote nang hindi sumasagot. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin,
kundi dahil sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, ayaw muna niyang idaan ang buhay niya sa pag-abot sa pinakamalapit na kamay. Umupo lang siya roon, sa loob ng bahay na hindi na niya kayang tawaging dati ngunit hindi pa rin niya magawang talikuran. Habang sa itaas at sa loob ng bulsa ng katahimikan ay kapwa naghihintay ang dalawang lalaki sa isang bagay na siya lamang ang maaaring magpangalan. At sa gitna ng paghihintay na iyon ay dahan-dahang tumigas sa loob niya ang isang uri ng katapatan na hindi pa desisyon, ngunit hindi na rin kayang magkunwaring wala. Wala nang sumunod na mensahe mula kay Gabriel, ng gabing iyon, at sa katahimikang iniwan ng hindi nito pagpilit ay mas lalo pang luminaw kay Elia kung gaano karaming uri ng paghihintay ang maaaring mamahay sa iisang bahay nang hindi kailanman nagbabanggaan ng lantaran. Umupo siya roon hanggang lumamig ang tasa ng tsaa, na hindi naman niya ininom, hanggang sa marinig niyang muling gumalaw si Marco sa itaas, at pagkatapos ay tumahimik na rin ang buong bahay sa anyong pamilyar, ngunit hindi na nakapapawi. Nang sa wakas ay tumayo siya para pumatay ng ilaw sa sala, hindi siya dumiretso sa guest room. Umakyat muna siya sa hagdan ng dahan-dahan, huminto sa tapat ng pintuan ng dati nilang kuwarto, at sa manipis na siwang ng hindi lubusang saradong pinto, ay natanaw niya si Marco, na nakaupo sa gilid ng kama. Nakahilig ang mga siko sa tuhod, hawak ang noo sa parehong paraang ginagawa nito kapag may problemang hindi na madadaan sa overtime o maayos na spreadsheet. Hindi niya alam kung gaano katagal itong naroon. Hindi rin niya inisip kung nakita ba siya sa may pinto. Bigla niyang naalala ang napakaraming gabing naabutan niya itong ganoon. Noong mga panahong wala pang malinaw na lamat ang pangalan, ngunit may mga paninikip na siyang hindi maipaliwanag. Noon, kadalasan ay tatanungin niya kung may problema sa bangko, kung may atraso ba ang isang tauhan, kung may mali ba sa monthly report, at madalas ay isa iyon sa mga sagot na maaari pang ayusin ng 2 tasa ng kape at ilang minuto ng katahimikan sa tabi ng isa't isa. Ngayon, kahit parehong-pareho ang postura, alam niyang hindi na simpleng pagod sa opisina ang nasa harap niya. May bahagi sa kanya na gustong pumasok at sabihing umusog ito ng kaunti. Nahihiga siya sa dati niyang pwesto, at baka sa simpleng pagbalik sa isang lumang hugis ay may maalala silang paraan kung paano muling maging mag-asawa. Ngunit alam din niyang hindi talaga sa kama nagsimula ang pagkakahiwalay nila, at hindi rin doon ito matatapos. Kaya umurong siya at pumasok sa guest room nang hindi gumagawa ng tunog. Kinabukasan, Lunes, siya ang unang bumangon. Hindi dahil mahimbing ang tulog niya kundi dahil madaling araw pa lamang, ay gising na ang isip niya sa dami ng hindi pa rin niya mapangalanan. Sa kusina, habang nagkakape siya ng mag-isa, biglang naisip niya na ang pinaka-nakapapagod sa nangyari ay hindi lamang ang pag-alam na may ibang babaeng pumasok sa espasyo ni Marco, ni ang pag-amin sa sarili na may ibang lalaki ring nakapagpagising ng bahagi niya na matagal ng tahimik. Ang pinaka-nakapapagod ay ang pangangailangang magpasya kung anong klaseng katotohanan ang kaya niyang panindigan nang hindi muli nawawala sa sarili. May mga babaeng tumatagal sa mga kasal, hindi dahil mahal pa nila ang lalaki kundi dahil sanay na silang mabuhay sa ilalim ng parehong bubong, at naniniwalang iyon na mismo ang katibayan ng pag-ibig. May mga babaeng umaalis naman sa unang lamat dahil iyon lamang ang paraan para mailigtas ang anumang natitira sa pagtingin nila sa sarili. At may mga babaeng, tulad niya ngayon, na nasa pagitan hindi na makabalik sa dating anyo, ngunit hindi rin tiyak kung ang pag-alis ba ay tunay na lakas o ibang uri lamang ng pagtakbo. Hindi siya nakapagsulat ng grocery list na sana'y gagawin niya bago dumating si Nena. Hindi niya rin naituloy ang balak sanang paglilinis sa linen cabinet. Sa halip, tinawagan niya ang sarili niyang tahimik na boses na madalas matabunan ng obligasyon at sinubukang pakinggan ito nang hindi muna inuunahan ng takot. Pagdating ni Marco sa kusina, nakabihis na ito para sa trabaho ngunit mabagal ang kilos na para bang umaasang may salitang magbubukas ng araw nila sa mas malinaw na direksyon. Maaga ka, sabi nito. Oo. Iyon lang. Inilapag nito ang susi ng kotse sa mesa at tumayo sandali sa tapat ng ref na tila may kinukuhang lakas mula sa pagiging abala sa simpleng bagay. May meeting ako sa head office mamaya, sabi nito. Baka gabihin. Sa ibang araw, maaaring nagtanong pa si Elia kung kailan ang uwi. Kung anong branch, kung dadaan ba ito sa bangko sa kabilang syudad. Ngunit ang dami ng mga detalyeng dati niyang kinukuha bilang tanda ng pakikisama ay biglang nagmukhang hungkag. Sige, sabi niya. Tumango si Marco, ngunit hindi iyon ang gusto nitong marinig. Naroon ang halatang pag-aatubili sa balikat, sa bahagyang pagbukas ng bibig na tila may gustong ituloy. Elia, sabi nito, pwede ba kitang makausap mamayang gabi? Hindi lang yung pahapyaw.
Tiningnan niya ang asawa niyang matagal nang kilala ang bawat tiklop ng noo, at bawat anyo ng pag-iwas, at sa unang pagkakataon ay hindi niya agad naisip kung ano ang nararapat sagutin ng mabuting asawa. Ang naisip niya ay kung ano ang kaya niyang ibigay nang hindi sinasakal ang sarili. Pwede, sabi niya. Pero hindi para lang ikutin ulit natin yung parehong sinabi. Hindi, sagot ni Marco. Hindi na para doon lang. Pagkaalis nito, hindi siya agad nakaramdam ng ginhawa. Sa halip ay lalo lamang dumami ang tunog sa loob ng isip niya. Sa hapon, dumaan siya sa maliit na chapel, malapit sa palengke, hindi upang magsindi ng kandila o humingi ng malinaw na tanda kundi dahil may bahagi sa kanya na gusto lamang maupo sa lugar na walang inaasahang desisyon mula sa kanya sa loob ng 5 minuto. Sa loob ay malamig at halos walang tao. Maliban sa isang matandang babaeng nakaluhod sa unahan, at isang lalaki sa gilid na nakapikit na tila hindi nagdarasal, kundi nagpapahinga lamang mula sa init ng araw. Umupo si Elia sa pinakadulo at pinanood ang manipis na liwanag na dumadapo sa sahig. Hindi siya nagdasal ng buo, hindi rin niya hiningi na maibalik ang lahat sa dati. Marahil dahil sa kaibuturan ay alam niyang ang pagbabalik sa dati ay hindi rin naman kabutihang nais niya. Ang hiningi lamang niya, kung hiling man iyong matatawag, ay huwag siyang matulak ng sama ng loob sa isang pasyang magmumukhang tapang ngayon ngunit magiging isa na namang anyo ng pagkawala paglaon. Habang nakaupo siya roon, naisip niya si Gabriel. Hindi ang mukha nitong matagal niyang kilala, ni ang paraan nitong makinig, kundi ang katotohanan sa mga nakaraang linggo ay naging posibleng pinto palabas ng pakiramdam na hindi siya nakikita. Ngunit ang pinto, gaano man ito kalinaw, ay hindi patahanan. At may bahagi sa sarili niyang kinakatakutan niya sa mismong linaw na dala ni Gabriel. Dahil sa piling nito, napakadaling isipin na may bersyon ng buhay na mas tama, mas mainit, mas buo sana kung hindi siya lumihis noon. Ngunit ang mga salitang sana at dapat ay mapanlin lang. Hindi nito binubuo ang buhay. Pinakikintab lamang nito ang mga nawawala hanggang sa magmukhang mas totoo kaysa sa mga araw na aktwal mong pinaghirapan. Paglabas niya ng chapel, nag-message siya kay Gabriel. Hindi niya ito pinaganda. Kailangan kong mag-step back. Matagal bago sumagot ito, at sa mga minutong iyon ay naramdaman niyang may kakaibang pagkalungkot sa dibdib, hindi ang matinding lungkot ng nawalan, kundi ang mahina ngunit malinaw na pag-urong ng isang posibilidad na hindi pa man nagsisimula ay mayroon ng sariling init. Nang dumating ang reply, maikli lamang, I understand, thank you for being honest, wala nang dagdag, walang I'll wait, walang are you sure. Wala ring pagtatangkang gawin siyang mas mahalaga sa pamamagitan ng pagpahirap sa pagpili niya. Nang mabasa iyon ni Elia, sumakit ng kaunti ang loob niya dahil sa pagiging disente ng sagot, at kasabay noon ay nakaramdam siya ng isang uri ng respeto na may halong pagkawala. Sa unang tingin ay para iyong simpleng pagtatapos sa isang usapang hindi naman umabot sa tahasang pag-amin, ngunit alam niyang higit pa roon ang ibinaba niya sa sandaling iyon. Hindi lamang si Gabriel ang inilalayo niya, kundi ang bersyon ng sarili niyang gusto sanang maniwala na ang pagtingin ng ibang lalaki ay maaaring magsilbing sukatan ng kung gaano siya kabuhay. Pagsapit ng gabi, dumating si Marco na mas maaga kaysa karaniwan. Hindi siya dumiretso sa lamesa. Sa halip ay nagpalit muna ito, naghugas ng mukha, at bumaba ng naka-t-shirt lang, na para bang sinubukan niyang tanggalin ang balat ng opisina, bago humarap sa usapang matagal nang nakaabang sa kanilang dalawa. Umupo sila sa sala, hindi sa dining table. At sa simpleng paglipat ng lugar, ay may kung anong pag-amin na ang pag-uusap na ito ay hindi tungkol sa gawain ng bahay o listahan ng gastos, kundi tungkol sa mismong bagay na ilang taon nilang pinayagang manatiling walang malinaw na pangalan. Si Elia ang unang nagsalita, hindi niya na hinintay na pangunahan muli siya ng mahabang pag-iwas ni Marco. May ginawa ako ngayong hapon, sabi niya. Nag-message ako kay Gabriel, sinabi kong kailangan kong lumayo muna. Tumingin si Marco sa kanya. Hindi nagulat ngunit may halatang paggalaw sa mukha na tila hindi nito inasahan ang uri ng prangkahang iyon sa puntong ito. Bakit mo sinasabi sakin? Tanong nito. Napaisip siya bago sumagot. Dahil ayokong may isa na namang bagay sa bahay na to na tahimik lang, pero may bigat. Tumango si Marco ng marahan. Wala itong sinabing salamat, at ikinatuwa ni Elia iyon ng kaunti. Dahil kung magpasalamat ito, parang bababa ang ginawa niya sa anyo ng kabaitan para sa asawa, gayong hindi naman para kay Marco lamang iyon. Ginawa niya iyon para sa sarili niyang hindi na gustong maging kapareho ng sugat na iniinda niya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun para sa teen, dagdag niya. Hindi ko rin sinasabing ginawa ko yun dahil sigurado na kung gusto kong ayusin pa to,
Gusto ko lang na kung may haharapin man ako, hindi ako nakahawak sa ibang tao habang ginagawa ko. Matagal bago sumagot si Marco. Nang magsalita ito, mas mababa ang boses, at may pagkapudpod na wala roon sa dati nitong mga paliwanag. Hindi ko deserve yan, sabi nito. Hindi ko ring ginawa para i-deserve mo, sagot niya. Hindi iyon malupit. Tuwid lamang. Huminga ng malalim si Marco, saka ipinakita sa kanya ang mukha ng lalaking hindi niya madalas makita. Noong mga taong ayos pa sa paningin ng iba ang lahat hindi dahil hindi ito marunong masaktan, kundi dahil masanay itong gawing tahimik ang sakit hanggang maging ugali. May sasabihin ako na baka dapat matagal ko nang sinabi, sabi nito. Hindi tungkol kay Aubrey. Tungkol sa Kin. Sa Tin. Hindi nagsalita si Elia. Noong nagpakasal tayo, patuloy ni Marco, alam kong hindi ako yung pinili mo ng malaya, hindi man tayo nag-usap ng diretsahan noon, alam ko. Hindi naman sa wala akong halaga para sa'yo. Pero alam kong may bahagi sa'yo na sumama, dahil iyon ang pinakamadaling hindi makasakit sa lahat. Naramdaman ni Elia ang pagkipot ng lalamunan. Hindi dahil bago ang katotohanan, kundi dahil napakabihira nilang lapitan ang mga bagay na matagal nang alam ng katawan, ngunit hindi binibigyan ng anyo ng bibig. At sa una, sabi pa ni Marco, pinaniwala ko ang sarili ko na okay na yun. Na basta maayos ako, basta hindi kita sasaktan sa mga karaniwang paraan, darating din yung mas malalim. O kung hindi man, baka sapat na yung mapayapa. Pero habang tumatagal, huminto ito, naghahanap marahil ng pangungusap na hindi magpapadulas sa lahat. Habang tumatagal, nasanay tayong pareho sa buhay na hindi nagtatanong. At sa loob ng ganun, unti-unti akong naging taong hindi na rin marunong magtanong. Tumingin siya kay Marco at sa unang pagkakataon simula nang mabasag ang katahimikan nilang dalawa ay hindi lamang niya nakita ang lalaking nagkulang. Nakita rin niya ang lalaking matagal nang nakitira sa isang uri ng kasal na hindi naman lubusang tinanggihan, ngunit hindi rin buong pinili ng alinman sa kanila. Hindi niya naisip iyon bilang pag-abswelto. Mas malapit ito sa paglapit sa sugat nang walang makakapal na damit ng moral na kasimplihan. Hindi kita pinilit, sabi ni Marco. At bago pa siya makaramdam ng pagtutol ay itinaas nito ang kamay ng bahagya. Alam ko, hindi kita pinilit, pero nakinabang ako sa pagpayag mo. At sa tagal, inisip kong dahil hindi ka umaalis, ibig sabihin, kaya mo na rin kumahalin sa paraang hindi ko kailangang paghirapan. Napababa ang tingin ni Elia. May hiya sa katotohanang iyon dahil alam niyang may kapareho siyang kasalanan sa ibang anyo. Matagal din niyang pinakinabangan ang pagiging maaasahan ni Marco upang huwag nang humarap sa sariling pangungulila. Dahil madali ring sumandal sa isang lalaking hindi ka pinapahiya sa harap ng mundo, kahit hindi ka lubusang nakikita sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung kailan tayo nagsimulang magkasya sa isa't isa ng kulang, sabi niya sa wakas, siguro hindi naman biglang nangyari, siguro noon pa. Oo, tahimik na muli. Pagkatapos ay sinabi ni Marco ang bagay na hindi niya inaasahang maririnig ng walang depensa. Kung gusto mong makipaghiwalay, hindi ako makikipagmatigasan. Tiningnan niya ito ng matagal. Hindi dahil sa ginhawa, at hindi rin sa biglang pait, kundi dahil sa kalmadong bigat ng pangungusap. May mga pagkakataon sa buhay ng mag-asawa, na ang pinakamahirap tanggapin ay hindi ang pagmamakaawa ng isa, kundi ang malinaw na pag-alam nitong may punto kung saan wala na siyang karapatang hilahin ka pabalik. Gusto mo ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Marco. Hindi, sabi nito sa huli, pero hindi ko rin gustong pilitin tayong manatili sa anyong alam kong matagal nang may kulang. Sa mga nakaraang linggo, ilang ulit na inisip ni Elia ang salitang hiwalay, ngunit laging parang titulo lamang ng posibilidad, hindi pa nilalamang kaya niyang hawakan. Ngayon, sa harap ng tahimik at hindi nagmamakaawang pag-amin ni Marco, bigla iyong naging mas tunay at dahil doon ay mas mabigat. Hindi niya gustong sumagot agad. Ayaw niyang ang dulo ng 12 taon ay manggaling sa unang pagkakataong nakapagsalita sila ng ganito katapat. Hindi ko pa alam, sabi niya, hindi iyon pag-atras, katotohanan lamang. Tumango si Marco at sa unang beses ay tila hindi naiinip sa sagot na iyon. May naisip ako, sabi nito pagkalipas ng ilang sandali. Baka kailangan natin ng panahon na hindi tayo nasa parehong routine, pero hindi rin agad nagdedesisyon habang sugatan. Anong ibig mong sabihin? Pwede akong lumipat muna sa kondo ni Carlo, 1 buwan, 2, ewan, hindi para takasan. Para lang, marinig natin yung sarili natin nang wala yung luma nating galaw. Natahimik si Elia. Hindi niya inasahan ang ganoong mungkahi, bagaman marahil ay ito na ang pinakatapat na anyo ng espasyong kailangan nila. Ngunit kasabay ng pagkaunawa ay may kakaibang hapdi rin ang marinig mula sa sariling asawa ang alok na umalis muna sa bahay,
ay may sariling uri ng pagkamatay, kahit hindi pa huling desisyon. At pagkatapos, tanong niya. Pagkatapos, saka tayo titingin kung ano pa yung natitira na hindi lang ugali. Sa simpleng pangungusap na iyon, may kabigatan at kabutihan na sabay. Walang romantikong pangako, walang sigurado. Ngunit marahil sa puntong ito, mas mapagkakatiwalaan niya ang kawalan ng pangako kaysa sa anumang biglang pagsasabing kaya pa nila basta magsikap. Kinabukasan, hindi pa agad umalis si Marco. Ngunit sinimulan nilang kausapin ang mga praktikal na bagay sa paraang hindi basta pagtaka sa damdamin. Paano ang bayarin, ang kotse, ang pagpasok ni Nena, ang sasabihin sa pamilya kung mapansing hindi ito umuuwi ng ilang gabi, sa ibang tainga. Maaaring magtunog napakalamig ng mga usapang iyon. Ngunit para kay Elia, may kakaiba ring ginhawa sa pagharap sa mga konkretong bahagi ng buhay. Sapagkat sa loob ng mga linggong pinaglutuan sila ng hindi malinaw na sakit, unang beses nilang kapwa kinikilala na ang kasal, ay hindi lang damdaming ipinagpapalagay kundi anyo ng buhay na maaari ring baguhin ng hindi kailangang yurakan ang isa't isa. Nang gabing iyon, umakyat si Marco sa dati nilang kuwarto, at siya naman ay nanatili sa guest room. Bago matulog, nag-message si Mina kung makakadalo ba sila sa lunch sa susunod na linggo, dahil darating daw ang isa pa nilang pinsan mula Davao. Tinitigan ni Elia ang kayo sa mensahe, at napagtantong hindi pa pala niya kayang sagutin ang ganoon, kasimpleng panghalip, titingnan ko, ang itinugon niya. Wala nang paliwanag. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang niligpit ni Marco ang ilang damit, laptop bag, charger, at mga gamit na kakailanganin sa pansamantalang paglilipat. Hindi ito nagdala ng maleta na parang aalis ng tuluyan, duffel bag lang at isang maliit na kahon ng toiletries. Ngunit kahit gaano kaliit ang anyo ng pag-alis, hindi naging magaan ang tunog nito sa bahay. Bawat pagbukas ng drawer, bawat paghango ng polo, bawat bakanteng hanger sa cabinet ay may katumbas na kirot na hindi naman sigurado kung lungkot, takot, o simpleng pagkapunit ng nakasanayan. Isang gabi, habang naglalagay siya ng tuwalya sa banyo, naabutan niya si Marco na nakatingin sa lumang picture frame nilang dalawa sa dresser. Hindi ito humawak. Tumingin lamang. Pwede mong iwan yan o dalhin, sabi niya. Hindi niya alam kung bakit iyon ang unang lumabas sa bibig niya. Umiling si Marco. Diyan na lang. Hindi na niya tinanong kung bakit, baka dahil hindi pa dapat ariin ng isa ang larawan ng isang bagay na hindi pa rin nila lubusang nalilibing o naililigtas. Noong araw na tuluyang lumipat si Marco sa kondo ng kaibigan. Hindi naman umulan, walang dramatikong soundtrack ang langit, walang eksenang humihingi ng pansin ang kapitbahay. Karaniwang umaga lang, si Nena ay nasa likod, nagbubudbod ng sabon sa sahig ng laundry area. May taho sa kanto. May batang dumaan na may suot na sobrang laking backpack. Si Marco ay nagpaalam sa paraang hindi malakas. Text mo na lang kung may kailangan sa bahay, sabi nito habang hawak ang bag. Tumango si Elia. Ikaw din. Nagkatinginan sila sa may pintuan ng mas matagal kaysa karaniwan. Walang yumakap, walang humalik sa noo. At gayunman, hindi iyon malamig. Mas malapit iyon sa huling paghinto sa pagitan ng dalawang tao, na parehong ayaw gawing eksena ang bigat dahil alam nilang totoong-totoo na ito kahit walang saksi. Elia, sabi ni Marco bago tuluyang lumabas. Salamat na hindi mo ko ginawa agad na masamang tao lang. Napakaliit ng pangungusap, ngunit tinamaan siya ng kakaiba. Hindi niya alam kung insulto ba iyon sa sarili, pagpupugay, o simpleng paglalarawan ng lawak ng nangyari. Huwag mo ring gawing kabutihan yung hindi ko ginawa, sagot niya. May sarili ka pa ring ginawa, tumango si Marco, alam ko. At umalis na ito. Sa pagsara ng pinto, hindi gumuho si Elia, hindi rin siya umupo sa sahig, gaya ng ginagawa sa pelikula. Ang naramdaman niya ay mas tahimik at mas kakatwa, parang lumaki bigla ang bahay ng 2 pulgada sa bawat dingding, mas maluwag, ngunit hindi agad makahinga. Sa unang gabi niyang mag-isa roon, hindi niya pinilit matulog sa master bedroom, nanatili siya sa guest room at nakinig sa kawalan ng tunog ng ibang paghinga sa kabilang pader. Hindi niya naisip tawagan si Gabriel. Hindi rin siya nagtangkang magpanggap na buo na ang loob niya dahil lamang pinili niyang huwag kumapit sa pinakamalapit na aliw. Sa halip ay hinayaan niyang dumaan ang gabi sa mabagal nitong paraan, kasama ang lahat ng mga tanong na wala pang sagot. Makalipas ang isang linggo, natutuhan nilang mag-usap ni Marco sa mas simple, ngunit mas tapat na paraan kaysa noong magkasama pa sila sa iisang bubong. Tungkol sa water bill, oo. Tungkol sa pag-aayos ng sirang ilaw sa garahe, oo. Ngunit kung minsan ay may mas tunay na pangungusap na lumulusot sa gitna. How are you there? Mula kay Elia isang gabi. Quiet,
Ikaw. Mula kay Marco. Also quiet. Hindi iyon paglalambing, hindi rin pagbabalik. Ngunit may kakaibang kahinhinan sa uri ng pakikipag-usap na iyon, parang dalawang taong ngayon lamang natutong huwag punan agad ng ugali ang bawat katahimikan. Minsan, naiisip ni Elia na baka doon pa lamang sila nagsisimulang magkakilala ng hindi ang pamilya, kasal, at nakasanayan ang pangunahing nagsasalita para sa kanila. Hindi iyon automatikong pag-asa. Isa lamang iyong mapait ngunit maamong posibilidad. Minsan ding naiisip niya si Gabriel. Lalo na sa mga hapong tahimik at wala namang biglang kailangang gawin. Ngunit ang pag-alis niya mula sa linya ng mensahe nito ay hindi na niya binawi. Hindi dahil wala nang ibig sabihin, kundi dahil ayaw niyang subukan kung anong uri ng babae siya sa tabi nito habang nasa kalagitnaan pa siya ng pag-aaral sa sariling kakulangan. Sa isang pagkakataon, nag-message itong muli makalipas ang halos 2 linggo. No pressure, just hoping you're okay. Matagal iyong nanatili sa screen bago niya sinagot ng, I'm trying. Thank you. Wala nang sumunod, habang binabasa niya ang sariling reply, alam niyang hindi pa tapos ang lahat ng maaring maramdaman niya para rito. Ngunit alam din niyang may mga damdaming hindi kailangang isakatuparan para maging totoo, at may mga katotohanang kailangang manatiling hindi pa muna tinutuloy kung ayaw mong gamitin ang sariling sugat bilang dahilan upang guluhin ang iba pang buhay. Pagsapit ng 3 linggo, natuklasan niyang iba ang tunog ng bahay kapag hindi mo ito pinupuno ng pag-asang baka may biglang maibalik sa dati. Nagsimula siyang matulog muli sa master bedroom, hindi dahil handa na siyang makitang parang walang nangyari ang lugar, kundi dahil napagod na rin siyang iwasan ang lahat ng bakas ng dati niyang buhay. Noong unang gabi roon, matagal siyang nakaupo sa gilid ng kama at hinawakan ang kumot na pareho pa rin ang una ni Marco na inilipat na niya sa kabinet. Ang malamig na kahoy ng side table, hindi niya naramdamang sinasakop siya ng alaala. Sa halip ay parang unti-unti niyang kinukuha pabalik ang silid, hindi mula kay Marco kundi mula sa nakasanayang bersyon ng sarili niyang palaging naghihintay sa ibang tao para maramdaman kung puno ang espasyo. Isang gabi ng Biyernes, dumaan si Marco upang kunin ang ilang dokumentong naiwan sa drawer ng study. Hindi nagtagal ang pagbisita, nandoon lamang siya ng 20 minuto, sapat para buksan ang study. Kumuha ng folder, uminom ng tubig, at tumayo sa kusina na parang parehong bago at luma ang bawat galaw. Kumusta ka rito? Tanong nito bago umalis. Okay naman, sabi ni Elia, at sa pagkakataong iyon ay hindi niya iyon sinabi bilang reflex. Hindi ring ganap na masaya ang ibig niyang sabihin, mas malapit iyon sa totoo. Natututo siyang huminga, tumango si Marco. Ako rin, not okay, pero mas malinaw ng kaunti. Ngumiti siya ng bahagya, napagod ngunit hindi mapait. Siguro yun muna. Bago ito lumabas, tila may gusto pa sanang sabihin si Marco, ngunit pinili nitong huwag ituloy. Nang magsara ang pinto, naisip ni Elia na marahil iyon na ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng bago nilang anyo. Dati, pinapalampas nila ang mga bagay dahil takot magulo. Ngayon, kung minsan, pinapalampas nila ang mga bagay dahil alam nilang hindi lahat ng damdamin ay kailangang gawing pangungusap agad para maging tapat. Ilang araw bago matapos ang buwan, nakipagkita si Elia kay Mina para magkape. Hindi niya planong magsabi ng lahat, ngunit sa kalagitnaan ng usapan tungkol sa pamangkin, sa mataas na presyo ng bilihin, sa lumang kaklase nilang nanganak na naman, biglang tinanong siya ng kapatid, mag-isa ka lang ba madalas sa bahay ngayon? Napatingin siya sa tasa niya, may mga tanong na hindi naman naghahanap ng tsismis, naghahanap lang ng pinto kung gusto mong buksan. Oo, sabi niya. Nag-space muna kami ni Marco. Hindi na siya humaba. Ngunit sapat na iyon para patungan ni Mina ang kamay niya sandali. Walang sermon, walang sabi ko na nga ba. Okay, sabi nito, basta wag mong akuin lahat. Sa sobrang payak ng payo, halos gusto niyang umiyak. Sapagkat sa buong buhay niya, ganoon siya pinalaki gawing kaya ng mahinahon at maayos na babae ang bigat ng buong kwarto. Noong gabi ring iyon, pag-uwi niya, dumaan siya sa tapat ng salamin sa hallway at napahinto. Wala naman siyang nakitang kakaibang liwanag sa mukha. Wala ring dramatikong pagbabago. Ngunit may isang bagay na tahimik na gumalaw sa loob niya nitong mga nakaraang linggo. Hindi pa niya alam kung babalik ba siya kay Marco sa ibang anyo, kung mauuwi ba sila sa formal na paghihiwalay, o kung mananatiling bahagi lamang si Gabriel ng kwento ng isang bagay na muntik ngunit hindi tinuloy. Ang alam lamang niya ay hindi na niya kayang sukatin ang buhay, ayon sa kung gaano siya kahusay manatili sa loob ng isang ayos na matagal ng kulang. Makalipas ang ilang araw, nagkita sila ni Marco sa isang maliit na karinderya malapit sa opisina nito.
hindi bilang date at hindi rin bilang formal na pag-uusap na may agenda. Simpleng tanghalian lamang na kapwa nilang inaming gusto nilang subukan. Kumain sila ng sinigang at pritong galunggong, nag-usap tungkol sa ulan, sa traffic sa EDSA, sa bagong manager sa branch. Sa gitna ng mga pangkaraniwang paksa, may ilang sandaling tahimik silang sabay na umiinom ng sabaw. At sa mga sandaling iyon ay hindi na katulad ng dati ang katahimikan. Wala na roon ang lumang pag-aakalang sapat na ang hindi pagsasalita. May bahagya ng pagkilala na kailangan pa itong pag-aralan kung sakaling may mabubuo pa mula rito. Pagkatapos kumain, habang nagbabayad si Marco sa cashier, pinanood siya ni Elia at naisip na mahalaga pa rin sa kanya ang lalaking ito, ngunit hindi na sa paraang dati niyang pinipilit pangalan ng pag-ibig para maging simple ang lahat. Mahalaga pa rin ito dahil naging tahanan nila ang isa't isa sa maraming taon, dahil may mga kabutihan silang pinagsaluhan, dahil may mga pagkukulang na pareho nilang tinulungan lumaki. Kung sapat ba ang kahalagahang iyon para bumuo ng panibagong anyo ng pagsasama, hindi pa niya alam, ngunit hindi na rin niya hahayaang ang tanong na iyon ay sagutin lamang ng takot na mag-isa. Sa paglabas nila ng karinderya, huminto sila sa ilalim ng makitid na bubong dahil biglang umambon. I won't ask you to decide soon, sabi ni Marco, nakatingin sa kalsada. Ayoko na ring magdesisyon dahil lang sa takot, sagot niya. Tumingin ito sa kanya at tumango, na para bang sa wakas ay may pangungusap silang parehong kayang tirhan, kahit hindi ito pangako. Nang dumating ang masasakyan niyang jeep, hindi siya agad sumakay. Marco, sabi niya, kung sakaling hindi tayo bumalik sa dati, hindi ibig sabihin na walang totoo sa naging buhay natin. Nawala ang bahagyang tikas sa mukha ni Marco. Alam ko, sabi nito, at sa boses ay may pagod, lungkot, at pasasalamat na hindi hiningi. Ikaw rin, Elia. Huwag mong isipin na dahil kulang, peke na. Sumakay siya sa jeep na may dalang kirot at ginhawang hindi magkasundo, ngunit parehong totoo. Sa pag-uwi niya, tahimik pa rin ang bahay. Ang remote ay nasa parehong lugar sa center table. Ang kurtina sa sala ay bahagyang nakabukas. Sa kusina, may dalawang mangkok pa rin sa istante na dati nilang paborito sa almusal. Wala namang malinis na wakas ang alinman sa mga bagay. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na rin niya hinanap ang malinis. Inilapag niya ang bag, binuksan ang mga bintana, at hinayaang pumasok ang mahinang hangin ng hapon sa loob ng bahay na hindi pa rin ganap na sa kanya lang, hindi na rin tulad ng dati nilang dalawa. Sa labas, may batang sumisigaw sa kalye, may dumaan na taho vendor kahit mali ang oras, may nagmotor na sobrang lakas ang tambutso. Karaniwan ang lahat. At sa gitna ng karaniwan, naroon si Elia, hindi pa nakararating sa dulo ng kwento kundi sa isang mas payak at mas mahirap na bahagi nito ang bahaging wala nang maitatago sa likod ng katahimikan. Ngunit wala ring kailangang madaliin para lang makaramdam ng sigurado. Umupo siya sa sofa, kinuha ang tasa ng tsaa na wala pang laman, at sa loob ng bahay na minsang pinili niya dahil ito ang pinakamaayos na daan at ngayoy muli niyang tinitingnan ng walang utos ng kahit sino. Dahan-dahan niyang naramdaman hindi ang kapayapaan, hindi pa, kundi ang mas tahimik at mas matibay na simula ng isang buhay, na sa wakas ay hindi na niya papayagang buuin nang wala ang sarili niyang buong tinig.